Mainit ang hapon sa maliit na baryo sa probinsya nang muling bumangon si Elena mula sa kanyang panig. Manipis at luma ang kumot na bumabadot sa kanya, ngunit sanay na siya sa hirap ng buhay. Wala na ang kanyang ama na dating isang simpleng musikero sa kanilang bayan. Sa tuwing nagigising siya, ang unang pumapasok sa kanyang isip ay ang tunog ng violin na madalas tugtugin ng kanyang ama noong siya'y bata pa. Sa ngayon, ang tanging alaala na lamang ng kanyang ama ay ang lumang violin na iniwan nito. Bahagyang sira ang ilang pisi, ngunit buhay pa rin ang musika sa kanyang puso. "Anak, bumangon ka na, malilate ka na sa trabaho mo." Wika ng kanyang ina, si Aling Rosa, habang naglalatag ng nilagang kamote sa mesa. "Opo, inay," tugon ni Elena, habang mabilis na inayos ang kanyang buhok gamit ang maliit na suklay na halos bali-bali na. Bata pa lamang siya ay natutunan na niyang magbanat ng buto. Hindi siya nakapag-aral ng maayos dahil sa kakulangan ng pera. Sa halip, pinili niyang magtrabaho bilang tagahugas ng pinggan sa Maynila. Sa kabutihang palad, nakapasok siya sa mansyon ng pamilya Rivas, isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Habang naglalakad siya papuntang sakayan, bitbit ang maliit na bag na may laman lamang na ekstrang damit at ang sirang violin. Hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Para sa kanya, ang violin na iyon ay hindi lamang instrumento. Ito ang tulay sa pangarap niyang maging musikera balang araw, kahit pa sa ngayon ay tila imposible. Pagdating niya sa mansyon ng mga Rivas, sinalubong siya ng malamig na tingin ng ilan pang kasambahay. Si Marisa, isa sa mga senior na kasambahay, ay agad siyang sinita. "Elena, bilisan mi naman! Ang dami na nating hugasin, baka mahuli tayo sa utos ni Doña Beatriz." Singhal nito. "Opo, pasensya na po." Magalang niyang tugon habang nagmamadaling pumasok sa kusina. Dito nagsisimula ang araw ni Elena, sa tambak ng pinggan, kaldero at baso mula sa almusal ng pamilya Rivas. Habang nagkukuskus siya ng plato, napapansin niya kung paanong marangya ang kanilang pamumuhay. Malalaking chandelier sa kisame, mamahaling kubyertos, at mga pagkain na kung minsan ay nasasayang lamang. Sa kanyang isipan, minsan ay natatanong niya kung paano kaya ang pakiramdam ng mabuhay na walang iniintinding problema sa pera. Ngunit imbes na mainggit, nagiging inspirasyong ito sa kanya. Pinapangarap niya na balang araw, kahit hindi siya maging kasing yaman nila, magkaroon siya ng sariling dangal at makilala sa pamamagitan ng musika. "Hoy, Elena," biglang tawag ni Liza, isa ring kasambahay na kaedad niya. "Bakit parang lagi kang lutang habang naghuhugas? May iniisip ka na naman, ano?" Napangiti si Elena. "Wala naman, iniisip ko lang sana kung balang araw maririnig din ng mga tao ang tugtog ng violin ko." Napatawa si Liza. "Naku, ewan ko sa'yo. Tagahugas ka ng pinggan dito, hindi musikera. Baka mas mabuting tanggapin mo na lang ang buhay natin." Tahimik si Elena, ngunit sa kanyang dibdib, lalo lamang lumakas ang kanyang determinasyon. Kinagabihan, matapos ang maghapong pagod, bumalik siya sa maliit na silid na ibinigay sa kanya sa servants' quarters. Doon niya inilabas ang lumang violin mula sa ilalim ng kanyang kama. Bagaman pagod, kinuha niya ang arko at dahan-dahang pinadaan sa mga kwerdas. Ang unay, paos ang tunog. Ngunit nang ipinikit niya ang kanyang mga mata, tila bumalik siya sa panahon na buhay pa ang kanyang ama. "Anak, tandaan mo, ang musika hindi kailangan ng yaman para maging maganda. Kailangan lang ay puso." Naalala niyang sinabi ito ng kanyang ama minsan habang siya'y nag-aaral ng simpleng tugtugin. Sa mga sandaling iyon, kahit nasa isang maliit at madilim na silid, dama niya ang liwanag ng kanyang pangarap. Walang nakakarinig kundi ang mga kapwa kasambahay na minsan ay napapatingin sa kanya mula sa labas ng bintana. "Ang galing mo pala, Elena," pabulong na sabi ni Mang Domeng, ang hardinero, habang dumadaan. "Huwag mong bibitawan yan. Malay mo balang araw, ikaw ang magbibigay ng musika sa mga taong tulad ko na laging naghahanap ng saya." Nagpasalamat si Elena at muling mumitik. Kahit hindi siya nakakatanggap ng papuri mula sa pamilya Rivas, sapat na para sa kanya ang munting pagkilala mula sa mga kapwa niya kasambahay. Ngunit sa kabilang dako ng mansyon, hindi alam ni Elena na may mga matang nakarinig din ng kanyang tugtugin. Sa ika-4 na palapag ng bahay,
nakatayo si Adrian Rivas, ang anak ng bilyonaryo. Tahimik siyang nakinig mula sa bintana habang hawak ang isang baso ng alak. Hindi niya alam kung bakit tila iba ang nararamdaman niya sa bawat himig na lumalabas sa violin ng simpleng dalaga. Kinabukasan, muling bumalik si Elena sa kusina para magtrabaho. Ngunit bago pa man siya makasimula, tinawag siya ni Doña Beatriz. "Elena," matalim ang boses ng ginang. "Ano ba ang ginagawa mo kagabi? Bakit may nagrereklamo na may naririnig daw na tugtog mula sa servants' quarters?" Nanininig si Elena. "Pasensya na po, Donya. Inutugtog ko lang po ang lumang violin ng tatay ko. Hindi na po mauulit kung ikagagalit nyo." Mataray ang sagot ng ginang. "Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Tandaan mo, nandito ka para maghugas ng pinggan, hindi para tumugtog ng musika." Napayuko na lamang si Elena. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi niya kayang talikuran ang musika. Kahit ilang beses pa siyang pagalitan, mananatili ang violin sa kanyang buhay. Ito ang kanyang pag-asa, ang kanyang pangarap, at ang kanyang sandata laban sa pangmamaliit ng mundo. Sa gabing iyon, habang muling pinipigilan ang sariling tumugtog, pinangako niya sa kanyang sarili, "Darating ang araw na hindi na nila ako hahamakin. Maririnig nila ang musika ko at tatatak ito sa kanilang puso." At sa mga salitang iyon, nagsimula ang tahimik na laban ng isang simpleng tagahugas ng pinggan laban sa mapanghamak na mundo. Hindi maikakaila ang karangyaan ng pamilya Rivas. Sa unang tingin pa lamang sa kanilang mansyon, mapapansin agad ang mga haligi nitong marmol. Ang malalawak na hardin na punong-puno ng imported na bulaklak at ang mga mamahaling sasakyang nakahilera sa garahe. Sa loob, bawat sulok ay puno ng antigong kagamitan, malalaking painting mula sa kilalang pintor, at chandelier na tila nagliliwanag na parang araw sa gabi. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Don Guillermo Rivas, ang haligi ng pamilya, isang matandang bilyonaryo na ginagalang sa larangan ng negosyo at politika. Sa kabila ng kanyang edad, nananatili ang kanyang tikas at lakas. Kilala siya bilang istrikto ngunit may malasakit, lalong-lalo na sa kanyang mga empleyado. Kabaligtaran ng ugali ng kanyang asawa. "Guillermo, bakit ba lagi mong pinagtatanggol ang mga kasambahay?" "Diyos ko naman!" reklamo ni Doña Beatriz minsan nang mahuli niyang nagkakamali si Elena sa pag-aayos ng kubyertos. Ni hindi marunong magsalansan ng kutsara at tinidor ng maayos. "Anong silbi mo dito kung hindi ka matuto?" Napayuko lamang si Elena. "Asensya na po, Donya. Hindi na po mauulit." Sa tabi, nakaupo si Adrian, ang kaisa-isang anak ni na Don Guillermo at Doña Beatriz. Tahimik lamang siyang kumakain, ngunit palihim niyang sinusulyapan ang tagahugas ng pinggan. Nakikita niya ang pangmamaliit ng kanyang ina at ang pagtitiis ni Elena. Sa likod ng kanyang malamlam na mga mata ay may nakatagong awa at paghangad. "Adrian, anak," wika ng kanyang ina habang inaabot ang baso ng juice. "Iwasan mong makisalamuha sa mga taong mababa ang kalagayan. Hindi iyan makakabuti sa'yo. Tandaan mong ikaw ang susunod na magpapatakbo ng negosyo natin." Tumango lamang si Adrian. Bagaman sa kanyang puso, hindi niya lubos na sinasang-ayunan ang sinasabi ng ina. Sa tuwing nakikita niya si Elena na tahimik na nagtatrabaho, naaalala niya ang mga bagay na hindi niya kailanman naranasan. Ang magpursige para mabuhay, ang magsakripisyo para sa pamilya, at ang lumaban para sa isang pangarap. Isang gabi, habang naglalakad siya sa kanilang veranda, muling narinig ni Adrian ang tugtog ng violin mula sa quarters ng mga kasambahay. Mahina ngunit puno ng damdamin. Tila ba bawat nota ay kumakawala mula sa pusong sugatan at sabit sa kalayakan. Lumapit siya nang hindi namamalayan ni Elena at nakinig. Nang matapos ang tugtugin, nagpakawala siya ng malambing na tinig. "Ang ganda ng tugtugin mo." Nagulat si Elena at halos mabitawan ang violin. "Senyorito Adrian, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Bawal po yata." Ngumiti lamang si Adrian. "Walang masama sa ginagawa mo. Sa totoo lang, mas maganda pa ang tugtog mo kaysa sa mga musikero na kinukuha ng nanay ko tuwing may party."
Namula ang piski ni Elena at napayuko. Maraming salamat po. Pero huwag niyo pong ipapaalam kay Doña Beatriz, baka magalit siya. Hindi ako magsusumbong, sagot ni Adrian na may bahagyang ngiti. Sana lang, huwag gawang itigil ang pagtugtog. May kakaiba sa musika mo, Elena. Para bang nagsasalita ang puso mo. Mula noon, nagkaroon ng lihim na koneksyon sina Adrian at Elena. Hindi ito lantaran, kundi mga palihim na titig, mga simpleng ngiti, at mga gabing pareho silang nakikinig sa musika ng violin. Tanong ni Doña Beatriz isang umaga habang sabay silang nag-aalmusal sa mahaba nilang mesa. Hindi mo ba nakikita kung minsan ay sumosobra na sila? Sumimangot si Don Guillermo ngunit nanatiling mahinahon. Beatriz, tao rin sila. Kung wala sila, paano tatakbo ang bahay natin? Hindi puro yaman at kapangyarihan ang dapat nating ipakita. Ngunit hindi kailanman nakumbinsi si Doña Beatriz. Isang ginang na lumaki sa pamilyang mas mayaman pa kaysa sa mga Rivas. Dala-dala niya ang mataas na tingin sa sarili at mababang pagtingin sa lahat ng nasa ilalim nila. Para sa kanya, ang mga kasambahay ay nararapat lamang utusan, hindi kausapin ng maayos. Kaya't si Elena, sa kabila ng kanyang kasipagan, ay madalas nakakaranas ng masakit na salita mula rito. Si Adrian, na lumaki sa mundo ng karangyaan, ay unti-unting natututo mula sa simpleng dalaga. At si Elena, na akala niya ay walang nakapapansin, ay nagsisimulang makaramdam na may isang taong handang makinig. Samantala, si Doña Beatriz ay patuloy na abala sa mga social gathering, pagpaplano ng mga charity ball, at pakikipag-ugnayan sa mga maharlikang pamilya. Palaging kasama niya ang mga kilalang personalidad at para sa kanya, ang pangalan ng pamilyang Rivas ay dapat manatiling mataas at kagalang-galang. Kaya't nang mabalitaan niyang minsan ay nakikitang kausap ni Adrian si Elena, agad siyang nagalit. Adrian, ano ba ang ginagawa mong pakikipag-usap sa isang tagahugas ng pinggan? Nakakahiya ka. Galit na sigaw niya sa anak. Nanay, mahinahong sagot ni Adrian. Wala namang masama. Tao rin sila, may damdamin. Hindi ba't itinuro sa atin ni Itay ang respeto? Ngunit sa halip na mapayapa, lalo lamang nagalit ang ginang. Respeto? Ang respeto ay binibigay lamang sa mga taong karapat-dapat. Tandaan mong hindi ka pinalaki para ibaba ang sarili mo sa kanila. Sa isang tabi, si Don Guillermo ay tahimik lamang na nagbabantay. Ngunit sa kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot. Alam niyang hindi tama ang asal ng kanyang asawa, ngunit madalas ay pinipili niyang manahimik upang hindi na lumala ang alitan. Sa ganoong takbo ng buhay sa loob ng mansyon, patuloy na umiikot ang mundo ng pamilya Rivas, isang mundo ng kapangyarihan, karangyaan at kasinungalingan, kung saan ang mga kagaya ni Elena ay nananatiling nasa ilalim. Ngunit hindi alam ng lahat na sa gitna ng marangyang mundo na ito, unti-unting umuusbong ang isang kwento ng musika, laban at pag-ibig na magbabago sa kanilang lahat. Muling dumaan ang mga linggo at nanatiling abala si Elena sa kanyang trabaho sa mansyon. Ngunit sa likod ng kanyang pagod, dala-dala niya pa rin ang munting lihim na nagbibigay lakas sa kanya gabi-gabi, ang kanyang pagtugtog ng violin. Habang ang ibang kasambahay ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw, siya ay nagsasara ng bintana ng kanyang maliit na silid. Inilalabas ang lumang violin at dahan-dahang dumadaloy ang mga nota sa katahimikan ng gabi. Sa una, maingat siya at halos pabulong lamang ang tunog ng kanyang musika. Alam niyang pag nalaman ni Doña Beatriz ang kanyang ginagawa, maari siyang maparusahan o tuluyang mapaalis. Ngunit mas malapas ang kanyang pangarap kaysa sa takot. Hindi ko ito pwedeng itigil, bulong niya sa sarili, habang pinapadaan ang arko sa mga kwerdas. Ito na lang ang natitirang koneksyon ko kay Itay. Minsan, naririnig siya ng ilang kasambahay. Si Liza, na minsang nang asar sa kanya, ay napapahinto at nakikinig sa labas ng pintuan. Grabo ka pala, Elena. Minsang sabi nito kinabukasan habang sabay silang naghuhugas ng mga tasa. Kung nakakarating yan sa tamang tao, baka simikat ka. Napangiti si Elena ngunit marahan niyang tinugon. Hindi naman iyon ang habol ko. Gusto ko lang maipagpatuloy ang naiwan ni Itay. Ang musika niya ang bumubuhay sa akin. Kahit papaano,
may ilan sa mga kasambahay na nagsimulang humanga sa kanya. Si Mang Dumeng, ang hardinero, ay paminsan-minsan nag-aabot ng mga piraso ng papel kung saan nakasulat ang mga lumang tugtugin na natutunan niya sa simbahan. Ito, Hija, baka makatulong sa'yo. Hindi ako marunong mag-violin, pero baka masarap pakinggan kapag ikaw ang tumugtog, sabi nito. Maraming gabi rin na naiiyak si Elena habang tumutugtog. Naalala niya ang mga panahong hawak siya ng kanyang ama at sabay silang nagpi-practice. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang kalayaan na hindi niya matatagpuan sa loob ng mansyon. Isang gabi, habang nag-aaral siya ng bagong piraso, hindi niya namalayan nakaupo na sa labas ng bintana si Adrian. Tahimik itong nakikinig. Ayaw niyang gambalain si Elena. Nang matapos ang tugtugin, saka lamang siya nagsalita. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang tugtog ng violin, Elena, wika ni Adrian na may halong paghanga. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at agad niyang tinakpan ang instrumento. Senyorito, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya, bawal po yata ito. Ngumiti lamang si Adrian. Sabi ko naman sa'yo, wala kang dapat ikatakot. Sa totoo lang, mas nararamdaman ko ang musika mo kaysa sa mga musikero na kinukuha ng nanay ko tuwing may event. Hindi mo ba naisip na ipakita ito sa iba? Umiling si Elena. Hindi po, senyorito. Ang tanging iniisip ko lang ay maipagpatuloy ang pangarap ni Itay. Sapat na po sa akin na tumugtog ng palihim. Ngunit hindi nagpatinag si Adrian. Huwag mong ikulong ang talento mo. Kung maririnig ito ng mas marami, siguradong mamamangha sila. Promise me one thing, Elena. Don't stop playing. Namula ang dalaga at marahang tumangin. Opo, senyorito, hindi ko titigilan. Lumipas ang mga araw at lalo pang nagsumikap si Elena. Tuwing break sa trabaho, kung wala ang kanyang mga kasamahan, palihim niyang binubuklat ang mga lumang nota at isinasanay ang kanyang mga daliri. Kahit mahirap at masakit ang kanyang mga kamay dahil sa paghuhugas ng pinggan buong araw, pinipilit pa rin niyang mag-ensayo sa gabi. Minsan, nahuli siya ni Liza na pinapahid ang pamumula sa kanyang mga daliri. Ano yan, Elena? Napagod ka na naman? Wala to, sagot niya. Gusto ko lang matutunan ng mas maayos ang mga pyesa. Kahit masakit, kakayanin ko. Napailing si Liza ngunit hindi niya maitago ang paghanga. Kung ganyan ka kadeterminado, sigurado akong may patutunguhan ka. Habang si Elena ay patuloy na nagsasanay, lalong lumalalim ang pagkakaunawa ni Adrian sa kanya. Madalas ay nakikita niya ang kasipagan ng dalaga, hindi lamang sa trabaho kundi sa musika. At sa bawat pagkakataong naririnig niya ang tugtugin ng violin, tila ba mas lalong nabubuksan ang kanyang mga mata sa mundong hindi niya dating pinapansin. Ang mundong puno ng hirap at pagsusumikap ng mga kagaya ni Elena. Ngunit sa kabilang dako, nananatiling banta ang presensya ni Doña Beatriz. Ilang beses na rin niyang narinig ang bulungan ng ilang kasambahay tungkol sa talento ni Elena. At sa kanyang isip, hindi niya kayang tanggapin na ang isang mababang uri ay magkaroon ng pagkakataong umangat sa kanilang mundo. Hindi ako papayag na sumikat ang isang tagahugas ng pinggan, mahinang bulong niya isang gabi habang kausap ang isang kaibigan. Dapat malaman niya kung saan siya nararapat. Habang patuloy na lihim na nagsasanay si Elena, hindi niya alam na ang kanyang landas ay unti-unting nagiging mas mapanganib. Dahil ang musika na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay siyang dahilan ng panibagong pagsubok na darating mula sa mga taong ayaw siyang makita na umaangat. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya papayag na tuluyang mawalan ng boses. Ang violin ang kanyang sandata, ang kanyang pangarap at ang kanyang tanging paraan para ipakita na kahit ang isang tagahugas ng pinggan ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa madilim na mundo. Muling dumaan ang mga linggo at nanatiling abala si Elena sa kanyang trabaho sa mansyon. Ngunit sa likod ng kanyang pagod, dala-dala niya pa rin ang munting lihim na nagbibigay lakas sa kanyang gabi-gabi, ang kanyang pagtugtog ng violin. Habang ang ibang kasambahay ay nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw, siya ay nagsasara ng bintana ng kanyang maliit na silid. Inilalabas ang lumang violin at dahan-dahang dumadaloy ang mga nota sa katahimikan ng gabi. Sa una, maingat siya,
at halos pabulong lamang ang tunog ng kanyang musika. Alam niyang kapag nalaman ni Doña Beatriz ang kanyang ginagawa, maaari siyang maparusahan o tuluyan mapaalis. Ngunit mas malakas ang kanyang pangarap kaysa sa takot. Hindi ko ito pwedeng itigil, bulong niya sa sarili habang pinapadaan ang arko sa mga kwerdas. Ito na lang ang natitirang koneksyon ko kay Itay. Minsan, naririnig siya ng ilang kasambahay. Si Lisa, na minsan nang asar sa kanya, ay napapahinto at nakikinig sa labas ng pintuan. Grabe ka pala, Elena, minsang sabi nito kinabukasan habang sabay silang naghuhugas ng mga tasa. Kung nakakarating yan sa tamang tao, baka sumikat ka. Napangiti si Elena, ngunit marahan niyang tinugon. Hindi naman iyon ang habol ko. Gusto ko lang maipagpatuloy ang naiwan ni Itay. Ang musika niya ang bumubuhay sa akin. Kahit papaano, may ilan sa mga kasambahay na nagsimulang humanga sa kanya. Si Mang Domeng ang hardinero ay paminsan-minsan nag-aabot ng mga piraso ng papel kung saan nakasulat ang mga lumang tugtugin na natutunan niya sa simbahan. Ito, Hija, baka makatulong sa'yo. Hindi ako marunong mag-violin, pero baka masarap pakinggan kapag ikaw ang tumugtog, sabi nito. Maraming gabi rin na naiiyak si Elena habang tumutugtog. Naalala niya ang mga panahong hawak siya ng kanyang ama at sabay silang nagpipractice. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niya ang kalayaan na hindi niya matatagpuan sa loob ng mansyon. Isang gabi, habang nag-aaral siya ng bagong piraso, hindi niya namalayang nakaupo na sa labas ng bintana si Adrian. Tahimik itong nakikinig, ayaw niyang gambalain si Elena. Nang matapos ang tugtugin, saka lamang siya nagsalita. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang tugtog ng violin, Elena. Wika ni Adrian na may halong paghanga. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at agad niyang tinakpan ang instrumento. Senyorito, pasensya na po, hindi ko po sinasadya, bawal po yata ito. Ngumiti lamang si Adrian. Sabi ko naman sa'yo wala kang dapat ikatakot. Sa totoo lang, mas nararamdaman ko ang musika mo kaysa sa mga musikero na kinukuha ng nanay ko tuwing may event. Hindi mo ba naisip na ipakita ito sa iba? Umiling si Elena. Hindi po, senyorito. Ang tanging iniisip ko lang ay maipagpatuloy ang pangarap ni Itay. Sapat na po sa akin na tumugtog ng palihim. Ngunit hindi nagtatinag si Adrian. Huwag mong ikulong ang talento mo. Kung maririnig ito ng mas marami, siguradong mamamangha sila. Promise me one thing, Elena. Don't stop playing. Namula ang dalaga at marahang tumango. Opo, senyorito. Hindi ko titigilan. Lumipas ang mga araw at lalo pang nagsumikap si Elena. Tuwing break sa trabaho, kung wala ang kanyang mga kasamahan, palihim niyang binubuklat ang mga lumang nota at isinasanay ang kanyang mga daliri. Kahit mahirap at masakit ang kanyang mga kamay dahil sa paghuhugas ng pinggan buong araw, pinipilit pa rin niyang mag-ensayo na pailing si Lisa, ngunit hindi niya maitago ang paghanga. Kung ganyan ka kadeterminado, sigurado akong may patutunguhan ka. Habang si Elena ay patuloy na nagsasanay, lalong lumalalim ang pagkakaunawa ni Adrian sa kanya. Madalas ay nakikita niya ang kasipagan ng dalaga, hindi lamang sa trabaho, kundi sa musika. At sa bawat pagkakataong naririnig niya ang tugtugin ng violin, tila ba mas lalong nabubuksan ang kanyang mga mata sa mundong hindi niya dating pinapansin. Ang mundong puno ng hirap at pagsusumikap ng mga kagaya ni Elena. Ngunit sa kabilang dako, nananatiling banta ang presensya ni Doña Beatriz. Ilan beses na rin niyang narinig ang gulungan ng ilang kasambahay tungkol sa talento ni Elena. At sa kanyang isip, hindi niya kayang tanggapin na ang isang mababang uri ay magkaroon ng pagkakataong umangat sa kanilang mundo. Hindi ako papayag na sumikat ang isang tagahugas ng pinggan. Mahinang bulong niya isang gabi habang kausap ang isang kaibigan. Dapat malaman niya kung saan siya nararapat. Pagtuloy na lihim na nagsasanay si Elena, hindi niya alam na ang kanyang landas ay unti-unting nagiging mas mapanganib. Dahil ang musika na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay siyang dahilan ng panibagong pagsubok na darating mula sa mga taong ayaw siyang makita na umaangat. Ngunit sa kanyang puso, hindi siya papayag na tuluyang mawalan ng boses. Ang violin ang kanyang sandata
ang kanyang pangarap at ang kanyang tanging paraan para ipakita na kahit ang isang tagahugas ng pinggan ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa madilim na mundo. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo pang lumalalim ang tensyon sa pagitan ni Elena at ni Doña Beatriz. Sa bawat araw na lumilipas, tila ba mas tumitindi ang pagtingin ng ginang na wala siyang silbi kundi maghugas ng pinggan at gumawa ng mabibigat na gawain. Hindi niya tinatanggap ang pagkakaroon ng talento ng isang tulad ni Elena at mas lalo pa siyang naiinis kapag nakikita ang respeto ng ibang kasambahay sa dalaga. Isang umaga, abala si Elena sa pagliligpit ng mga kubyertos matapos ang agahan ng pamilya. Minsang nagbabanggit ng mga plano si Doña Beatriz para sa nalalapit na pagtitipon. Muling naging paksa si Elena. Alam mo, Guillermo, wika niya sa asawa habang nakaupo sa sala, ang mga katulad ni Elena ay kailangang ipaalala lagi ang kanilang lugar. Ayokong isipin ng mga tasambahay na sila ay pwedeng umangat o makisalamuha sa atin. Umiling si Don Guillermo. Beatriz, sobra ka naman. Ang batay masipag. Huwag mo namang gawing miserable ang kanyang buhay dito. Ngunit hindi pinakinggan ng ginang ang asawa. Para sa kanya, ang bawat pagkilos ni Elena ay tila isang banta sa kanilang pangalan. Minsan, dumating si Adrian habang umiiyak si Elena sa kusina matapos pagalitan. Elena, ano na naman ang ginawa sa'yo ni nanay? Tanong nito, halatang nag-aalala. Wala siyang naisagot kundi, pasensya na po, senyorito. Siguro po talagang wala akong halaga dito. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay sandali, hindi alintana kung may makakita. Huwag mong isipin yan. Hindi totoo na wala kang halaga. Minsan, ang mga taong tinitingnan nilang mababa ang siyang mas mayaman sa puso at kaluluwa. Bahagyang napanatag ang damdamin ni Elena. Ngunit nanatili ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang ito natapos sa mga salita. May mga pagkakataon din na sadyang pinapahiya ni Doña Beatriz si Elena sa harap ng ibang bisita. Noong isang hapon, dumating ang mga kaibigan ng ginang para sa isang tea party. Habang nagsisilbi si Elena ng tsa, bigla itong bumitiw mula sa tray dahil sa bigat. O Diyos ko naman, malakas na boses ni Doña Beatriz. Kita niyo ba, mga kaibigan? Kahit simpleng trabaho, hindi magawa ng maayos. Paano ba nakapasok ang isang tulad nito sa aming mansyon? Nagkatawanan ang ilang bisita at pakiramdam ni Elena ay lumubog siya sa lupa. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo, pinupulot ang tasa at nagpasalamat pa rin sa pagkakataong nakapagsilbi. Sa likod ng lahat ng uto, alam ng mga kasambahay ang totoo. Nakita nila ang hirap at pagsusumikap ni Elena. Ngunit takot silang ipagtanggol siya laban sa kanilang amo. Maging si Adrian ay nahihirapan. Sa gabi, kinausap niya ang kanyang ama. Itay, hanggang kailan natin hahayaan si nanay na ganito kay Elena? Hindi ba't mali naman ito? Umiling si Don Guillermo. Anak, alam ko, ngunit kilala mo ang nanay mo. Kapag pinigilan ko siya, lalo lang siyang magiging marahas. Minsan, kailangan nating hayaan ang panahon ang magturo ng leksyon. Ngunit sa puso ni Adrian, hindi siya sang-ayon. Lalo pat alam niyang si Elena ay may kakayahang magpabago ng pananaw ng lahat. Kung mabibigyan lamang siya ng pagkakataon. Isang gabi, habang muli na namang nag-iinsayo si Elena ng violin, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Naroon si Doña Beatriz sa pintuan. Nakatingin sa kanya na may malamig na titig. Yan pala ang pinagkakaabalahan mo. Wika nito ng may halong pangungutya. Habang ako'y nagbabayad ng sahod mo, ikaw ay naglalaro lang ng luma at sirang instrumento. Sa tingin mo ba may pakialam ang mundo sa tunog na yan? Hindi agad nakasagot si Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay ngunit pinilit niyang magsalita. Pasensya na po, Donya. Hindi ko po layunin na mag-aksaya ng oras. Ang tugtog lang po ang natitirang alaala ko sa ama ko. Kalokohan, sigaw ng ginang. Huwag mong asahan na ang isang tagahugas ng pinggan ay pwedeng maging musikera. Huwag mong ilagay sa ilusyon ang utak mo. Kung gusto mong manatili dito, iwanan mo yung kahibangan na yan. Matapos ang mga salitang iyon, lumakad palayo si Doña Beatriz. Iniwan si Elena na halos malaglad ang violin sa kanyang kamay.
Ngunit imbes na sumuko, mas lalo lamang tumibay ang kanyang paninindigan. Sa katahimikan ng kanyang silid, muling sinabi niya sa sarili, "Hindi ako titigil, kahit ano pa ang sabihin nila." Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kwartong iyon, nagsimulang mas malinaw na maramdaman ni Elena ang kanyang laban. Isang laban hindi lamang para sa kanyang pangarap, kundi laban sa mapanghamak na paningin ng lipunan na gustong ipirmi siya sa kahirapan. Lumipas ang mga araw matapos ang matinding paninira ni Doña Beatriz kay Elena at nanatiling mabigat ang pakiramdam sa loob ng mansyon. Tahimik lamang si Elena habang patuloy sa kanyang gawain. Ngunit halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa bawat pinggang kanyang hinuhugasan, paulit-ulit niyang inaalala ang mga salitang binitiwan ng ginang, mga salitang nagsasabing wala siyang halaga at kailanman ay hindi siya magiging higit pa sa isang alipin. Ngunit hindi lahat ay nag-isip ng ganoon. Si Adrian, sa kabila ng pagiging anak ng mayamang pamilya, ay may kakaibang kababaang loob. Hindi niya minana ang mapanghamak na ugali ng kanyang ina. Sa halip, madalas niyang bantayan ang kilos ni Elena. Palihim na hinahangaan ang kanyang kasipagan at ang tibay ng loob na ipinapakita nito. Isang hapon, matapos ang hapunan, pinuntahan ni Adrian si Elena sa kusina. Natagpuan niya itong nag-iisa, abala sa pagbabanlaw ng mga plato. Nakalugay ang buhok ng dalaga. At ang mga kamay nito ay pulang-pula sa kakakuskos. "Elena," mahinahon niyang sambit. Nagulat si Elena at agad na palingon. "Senyorito Adrian, pasensya na po, hindi ko kayo napansin. Ano po ang maipaglilingkod ko?" Umiling si Adrian. "Wala, gusto ko lang makausap ka." Kinabahan si Elena, ngunit itinuloy niya ang paghuhubas. "Aka po magalit si Donya kung makikita niya kayong nakikipag-usap sa akin." "Wala akong pakialam sa iisipin ng iba," sagot ni Adrian. "Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Lagi kitang nakikitang pinapagalitan pero hindi ka man lang lumalaban." Napahinto si Elena at bahagyang ngumiti ng mapait. "Ano pa po ba ang magagawa ko? Ako'y isang tagahugas lang ng pinggan. Kung lalaban ako, baka tuluyan na akong mapaalis dito. Kailangan ko po ang trabahong ito para sa inay ko sa probinsya." Napatingin si Adrian sa kanyang mga kamay na magaspang at sugatan dahil sa trabaho. Sa isip niya, hindi kailanman niya naranasan ang ganoong uri ng hirap. "Elena," seryoso niyang wika, "nakita na kitang tumutugtog ng violin. Alam mo bang ibang-iba ka kapag hawak mo yon? Hindi ka mukhang kasambahay. Para kang isang musikera na isinilang para magbigay ng liwanag sa madilim na lugar." Namula ang pisngi ni Elena at napayuko. "Salamat po, senyorito, pero huwag niyo pong ipagsabi. Ayokong madagdagan pa ang galit ni Donya sa akin." "Hindi ako magsusumbong," tugon ni Adrian. "Pero sana, huwag mong ikahiya ang talento mo. Ipinagmamalaki ko na nakilala kita. Kung sakali, handa akong tumulong para maipagpatuloy mo ang musika mo." Nagkibit balikat si Elena. "Napakabait niyo po, pero hindi ko alam kung paano ko maisusukli. Hindi ko rin po alam kung may lugar para sa musika ng isang tulad ko." Pinilit siyang titigan ni Adrian. "Huwag mong sabihing walang lugar. Ang musika ay para sa lahat. At ikaw, Elena, may kakayahan kang magpabago ng damdamin ng kahit sinong makakarinig." "Naalala mo ba nung una kitang narinig? Para bang nawala lahat ng ingay sa paligid. Boses ng kaluluwa mo ang narinig ko." Muling natigilan si Elena. Sa tagal ng panahon na laging pangmamaliit ang naririnig niya, ngayon lang siya muling nakaramdam na mayroong taong naniniwala sa kanya. Hindi isang kasambahay, kundi ang mismong anak ng amo niya. Lumipas pa ang ilang gabi at naging mas malapit ang kanilang ugnayan. Hindi ito palaging usap na mahaba, kundi maliliit na sandali, mga palihim na kumustahan sa kusina. Mga titig na parang sinasabing, "Nandito ako." At mga gabing lihim na pakikinig ni Adrian sa musika ng violin. Ngunit hindi rin nakaligtas sa paningin ng iba. Si Lisa, na dati laging nang aasar, ay napansin ang kakaibang ugnayan nilang dalawa. "Elena, weekend ito isang araw habang naglilinis sila ng sahig. Napansin kong palagi kayong nag-uusap ni Senyorito. Mag-ingat ka. Baka kapag nalaman ni Donya, lalo kang mapahamak." Tumango si Elena.
Alam ko, Liza, wala naman pong masama. Siya lang po ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin na huwag tumigil sa pagdugtog. Pero oo, mag-ingat ko. Samantala, si Adrian ay hindi rin nakaligtas sa mga pahayag ng kanyang ina. Minsang hapunan, biglang nagwulka si Doña Beatriz. Adrian, narinig kong lagi kang nasa kusina nitong mga nakaraang gabi. Huwag mong sabihing nakikipagkwentuhan ka sa mga kasambahay? Nakakahiya ka. Nanlamig si Adrian ngunit nanindigan. Wala pong masama kung nakipag-usap sa kanila, nanay. Tao rin sila, may damdamin. Hindi ba dapat tratuhin sila ng may respeto? Mabilis na tumalim ang tingin ni Doña Beatriz. Respeto? Huwag mong sabihing naaapektuhan ka na ng isang tagahugas ng pinggan. Tandaan mo, hindi sila kailanman magiging kapantay natin. Tahimik lamang si Don Guillermo habang nakikinig. Ngunit sa kanyang mata, may nakikita siyang kakaibang tapang sa anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Adrian ay lumalaban sa kanyang ina. Hindi para sa sarili, kundi para sa isang simpleng kasambahay. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang nakilala ni Adrian ang mundo ni Elena. Minsan ay ipinakita nito ang lumang violin na iniwan ng kanyang ama. Luma na po ito, senyorito, sabi ni Elena habang hawak ang instrumento. Pero ito ang pinakamahalagang bagay sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ko ito isusuko. Ngumiti si Adrian. Kung gaano kahalaga ito sa'yo, ganoon din kahalaga ka para sa musika. Huwag mong kalimutan yan. Kung anuman ang mangyari, tandaan mong may isang taong naniniwala sa'yo. At doon, nagsimula ang mas malalim na koneksyon nila. Isang ugnayan na nakaugat sa respeto, paghanga at pagpapakumbaba. Si Adrian, na lumaki sa karangyaan, ay natutong yumuko at pahalagahan ang isang tulad ni Elena. At si Elena, na laging hinahamak, ay muling nakaramdam na may halaga siya sa mundo. Naging abala ang buong mansyon ng mga Rivas sa mga sumunod na linggo. Ang bawat kasambahay ay may kanya-kanyang gawain. Ang iba'y naglilinis ng malalawak na bulwagan. Ang iba namay nag-aayos ng mga kurtina at mga chandelier. Ang bawat sulok ng bahay ay kailangang kuminang at magningning dahil ang pinakamalaking pagtitipon ng taon ay nakatakdang ganapin, ang engranding pagdiriwang ng kaarawan ni Don Guillermo Rivas. Si Doña Beatriz ang pinakaabala sa lahat. Halos araw-araw siyang may kausap na event organizer, dekorador at chef mula sa iba't ibang kilalang hotel sa Maynila. Ang lahat ng kanyang mga plano ay kailangang maging perpekto. Ang pagkakamali ng kahit isa sa mga kasambahay ay nangangahulugang matinding kahihiyan para sa kanya. Elena! Malakas na tawag ng ginang isang hapon habang abala ang mga empleyado sa paghahanda. Siguraduhin mong walang kahit isang mansa ang mga plato. Kung may makita akong kahit maliit na bakas ng dumi, ikaw ang mananagot. Opo, Donya. Magalam na sagot ni Elena habang mas lalong nag-igib ng tubig upang banlawan ang bawat kubyertos at pinggan ng masinsinan. Alam niyan ito'y malaking okasyon at bawat isa ay kailangan magpakitang gilas. Habang nag-uusap ang mga kasambahay sa kusina, na pag-uusapan nila ang laki ng event, narinig ko mga senador at artista raw ang darating. Bulong ni Liza kay Elena habang nagtutupi sila ng mga table napkins. Talaga? Tanong ni Elena. Sabay lingon kay Liza. Ganun ba kalaki ang okasyong ito? Oo. At alam mo ba, nagpapahanap pa si Doña Beatriz ng espesyal na pagtatanghal. Hindi pa raw siya nasisiyahan sa mga musikero at mga awit na kinuha niya. Dagdag ni Liza. Nang marinig ito, hindi maiwasang kabahan ni Elena. May kutob siyang hindi maganda. Samantala, si Adrian ay palihim na nakamasid sa mga paghahanda. Madalas niyang nakikitang pinapagalitan ng kanyang ina ang mga kasambahay, lalo na si Elena. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang tiyaga at determinasyon ng dalaga, mas lalo siyang humahanga dito. Nanay, wika ni Adrian isang gabi habang magkasama silang kumakain ng hapunan. Huwag naman po tayong masyadong mahigpit sa mga kasambahay. Nakikita ko silang halos hindi na makapagpahinga. Napangisi si Doña Beatriz. Adrian, ang mga taong iyon ay binabayaran para magtrabaho. Dapat nilang gawin ng maayos ang tungkulin nila. Hindi po pwedeng may palpak lalo na sa darating na party. Ayokong mapahiya sa harap ng lipunan. Hindi na lamang kumibo si Adrian, ngunit sa puso niya
lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ilang araw bago ang party, dumating ang mga dekorasyon mula sa ibang bansa. May mga ilaw na kailangang ikabit, mga bulaklak na kailangan ayusin, at mga mesa at upuang dapat isaayos ayon sa plano ni Doña Beatriz. Lahat ng kasambahay ay halos hindi na natutulog. Isang gabi, habang pinapakanis ni Elena ang mga kristal na baso, biglang tinawag siya ni Doña Beatriz. "Elena, lumapit ka rito." Agad siyang sumunod, nakayuko at kinakabahan. "Tingnan mo itong listahan ng mga programang inihanda. Kailangan pa ng isang highlight performance. Hindi ako nasisihan sa mga musikero. Alam mo bang may balak akong ipakilala ka sa mga bisita?" Nagulat si Elena. "Po? Ako, Donya?" "Oo," sagot ng ginang na may ngiting mapanghamak. "Ikaw ang tutugtog ng violin sa party. Gusto kong makita ng lahat kung gaano ka kahangal sa paghawak ng instrumento." Sigurado akong matatawa sila. Nanlamig si Elena. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Isang bahagi ng kanyang puso ang nagsasabing ito na ang pagkakataon niyang ipakita ang talento niya. Ngunit mas malakas ang pangamba dahil alam niyang layunin ni Doña Beatriz na ipahiya siya. "Opo, Donya," mahinang sagot ni Elena. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Pinilit niyang mag-ensayo ng mag-isa sa kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dumadaloy ang musika. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Kung ito na ang huling pagkakataon ko, gagawin ko na ng buong puso." Dumating si Liza at nakita siyang nag-e-ensayo. "Elena, totoo ba ang narinig ko? Tutugtog ka raw sa party?" Tumango siya. "Oo, pero hindi para palakpakan. Gusto ni Donya na mapahiya ako." Umiling si Liza. Baliw ba siya? Hindi niya alam kung gaano kakagaling. Kapag narinig ka ng mga bisita, sigurado akong matutulala sila. Ngunit kahit sa mga salitang iyon, nanatiling kabado si Elena. Hindi siya sigurado kung kakayanin niyang tumugtog sa harap ng mga makapangyarihan at mayayamang bisita. Samantala, si Adrian ay nakarinig ng plano ng kanyang ina. Agad niyang hinarap ito. "Nanay, hindi niyo dapat ginagawa ito. Hindi laruan si Elena para pagtawanan ng mga bisita." Ngumisi si Doña Beatriz. "At ano ngayon kung pagtawanan siya? Isa lang siyang tagahugas ng pinggan. At least, may silbi siya sa party." Napailing si Adrian. "Kung tutugtog siya, sigurado akong hindi siya mapapahiya. Kayo ang manginginig kapag nakita ninyong mas mahusay siya kaysa sa mga musikero ninyo." Tumaas ang kilay ni Doña Beatriz. "Tingnan natin." At sa mga salitang iyon, lalo pang tumindi ang kaba at paghahanda sa darating na gabi. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng engrandeng handaan, si Elena ay abala ring naghahanda. Hindi lamang para sa isang tugtugin, kundi para sa kanyang kinabukasan. Dumating na ang misming araw ng engrandeng pagdiriwang. Mula pa lamang sa gate ng mansyon ng mga Rivas, ay makikita na ang magagarbong dekorasyon at mga sasakyang sunod-sunod na dumarating. Ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad, mga politiko, negosyante, artista at mga maharlika mula sa iba't ibang bansa. Ang mansyon ay tila naging palasyo ng liwanag, nagliliwanag sa dami ng chandelier at ilaw na nakakasilaw. Abala ang lahat ng kasambahay sa kani-kanilang tungkulin. Si Elena, sa kabila ng kaba at bigat ng kanyang damdamin, ay nakatalagang tumulong sa kusina. Ngunit hindi siya nakaligtas sa matalim na mata ni Doña Beatriz. "Elena," malamig na wika ng ginang habang lumapit sa kanya sa harap ng mga bisita. "Ngayon ang araw na ipapakita mo sa lahat ng iyong talento. Huwag kang mag-alala, siguradong mag-e-enjoy ang mga panauhin sa iyong pagtatanghal." Nanginginig ang tinig ni Elena. "Donya, baka po hindi ko kaya. Hindi pa po ako handa tumugtog sa harap ng maraming tao." Napataas ang kilay ng ginang at ngumiti ng mapanghamak. "Iyan ang utos ko. Hindi mo kailangan maging handa. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Kung hindi, pwede ka nang umalis sa mansyon ngayon din. At sigurado akong wala ka nang mapupuntahang trabaho." Nanlumo si Elena. Para siyang hinampas ng mabigat na bato. Alam niyang wala siyang magagawa. Kailangan niyang sundin ang utos, hindi para sa sarili,
kundi para sa kanyang ina sa probinsya na umaasa sa kanyang ipinapadala buwan-buwan. Sa isang sulok, nakamasid si Adrian. Nakita niya ang panlalait sa mukha ng kanyang ina at ang takot sa mga mata ni Elena. Agad siyang lumapit matapos lumayo ang ginang. "Elena," bulong niya, "huwag kang matakot. Kaya mo to. Nakita ko kung paano ka mag-ensayo gabi-gabi. Hindi mo alam kung gaano ako humanga sa'yo." Napaluka si Elena at napailing. "Paano kung magkamali ako, senyorito? Paano kung pagtawanan ako ng lahat?" Hinawakan sa dali ni Adrian ang balikat niya. "Hindi ka magkamali. Ang puso mo ang gagabay sa iyo. Tandaan mo ang sinabi ng tatay mo, ang musika ay para sa lahat." Ngunit hindi lahat ay nagbigay ng pag-asa. Ang ilan sa mga kasambahay na naiinggit sa kanya ay lihim na nagtatawanan. "Naku, siguradong mapapahiya si Elena mamaya," bulong ni Marisa sa iba. Isang tagahugas ng pinggan tutugtog sa harap ng mga senador at artista? Nakakahiya? Siguradong hihimatayin siya sa kaba. Dagdag pa ng isa. Narinig ito ni Elena, ngunit pinilit niyang hindi magpadaig sa sakit ng mga salita. Lumipas ang ilang oras at dumating ang oras ng programa. Habang nagsasalita ang MC, isa-isa niyang ipinakilala ang mga musikero at mga awit na inupahan ni Doña Beatriz. Malakas ang palakpakan sa bawat pagtatanghal, ngunit nang si Elena na ang ipinakilala, nagtawanan ang ilan sa mga bisita. At ngayon, isang kakaibang pagtatanghal mula sa mismong loob ng mansyon. Ang ating tagahugas ng pinggan, si Elena, ay magbibigay ng kanyang munting handog gamit ang violin. Ani ng NC, nagulat ang marami. Tagahugas ng pinggan? Bulong ng ilan? Anong kalokohan ito? Si Doña Beatriz ay nakaupo sa gitna, nakangiti na parang sabik sa eksenang kanyang pinaplano. Para sa kanya, ito na ang pagkakataong ipakita sa lahat na ang mga taong mababa ay walang karapatang makisalamuha sa lipunan. Dinala si Elena sa gitna ng entablado. Nakatayo siya, nanginginig habang hawak ang lumang violin ng kanyang ama. Sa kanyang paligid, ramdam niya ang mapanghusgang mga mata. Ang ilan ay nagbubulungan. Ang iba namay nakatingin na parang naghihintay ng kasayahan mula sa kanyang pagkakamali. "Bakit ganito?" tanong ni Elena sa sarili habang nakatingin sa violin. "Bakit ako?" Ngunit agad niyang naalala ang mga huling salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. "Anak, huwag mong ikahiya ang iyong musika. Ipagpatuloy mo ito kahit anong mangyari." Sa mismong sandaling iyon, pinilit niyang itaas ang kanyang ulo. Kahit nanginginig ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang inilapit ang arko sa mga kwerdas. Sa gilid ng entablado, si Adrian ay nanatiling nakatingin, tahimik na nananalangin. Alam niyang ito na ang sandali kung saan ipapakita ni Elena ang tunay na halaga niya, hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang musikera. Tahimik ang buong bulwagan. Lahat ay naghihintay ng kanyang unang nota. Karamihan ay umaasang magiging katawa-tawa ang resulta. Ngunit sa puso ni Elena, isa lang ang malinaw. Gagawin niya ito hindi lamang para sa sarili, kundi para sa alaala ng kanyang ama at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng MC sa loob ng bulwagan, ngunit mabilis ding nadlaho ang kanyang tinig nang si Elena ay tuluyang pumwesto sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang lumang violin. Ang ilaw ng chandelier ay tumama sa kanyang mukha at sa ilalim ng liwanag na iyon, para siyang isang ibong na ipit sa hawla. Nakatitig ang lahat ng mata sa kanya, naghihintay ng kanyang pagbagsak. Tahimik ang paligid. Ang mga bisita na kanina pa nagbubuluman at nagtatawanan ay biglang natahimik sa sobrang pananapik. Kung paano sisimulan ng isang simpleng tagahugas ng pinggan ang kanyang tugtugin. Ang ilan ay nagpipigil ng tawa, samantalang ang iba ay nakahalukip-kip, naghihintay ng kahihiyan. Sa kanilang mesa, si Doña Beatriz ay nakaupo ng may mapanghamak na ngiti. Sabik makita ang pagbagsak ng dalagang matagal na niyang kinamumuhian. "Elena," bulong ni Adrian mula sa gilid ng bulwagan. Halos hindi marinig, ngunit ramdam ng dalaga sa kanyang puso. "Kaya mo yan." Napakagat labi si Elena.
Hawak ang violin na alaalang naiwan ng kanyang ama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman niya ang bigat ng katahimikan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay parang orasan na bumibilang sa sandali bago siya tuluyang husgahan ng mundo. Dahan-dahan niyang itinaas ang arko at idinampi ito sa mga kwerdas. Sa unang nota, halatang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kumalat ang mahinang tunog sa bulwagan, parang mahina at basag na tinig na nagmula sa isang sugatang puso. Natawa ang ilan sa mga bisita. Akala ko ba magaling ito? Bulong ng isang babae na nakaupo sa unahan. Tagahugas lang ng pinggan. Ano ba ang aasahan natin? Sagot ng isang politiko habang umiling. Ngunit imbes na magpadaig sa pangungutya, huminga ng malalim si Elena. Hindi ako titigil, bulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaang mamatay ang pangarap ni Itay sa ganitong paraan. Muling dumaloy ang musika. Mas malinaw na, mas buo. Ang bawat nota ay nagsimulang magbago, mula sa mahina at basag patungo sa matatag at masigla. Parang isang kuwento ng isang batang inapi, ngunit bumangon at lumaban. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at sa isip niya ay ang mukha ng kanyang ama ang nakikita. Ang mga gabing magkasama silang tumutugtog sa ilalim ng buwan. Ang mga salitang paulit-ulit nitong binabanggit. Tumugtog ka galing sa puso, anak. Sa puntong iyon, tumahimik ang lahat. Ang mga bulungan at tawa ay napalitan ng katahimikan na mas mabigat kaysa kanina. Hindi na dahil naghihintay ng kahihiyan, kundi dahil biglang nabihag sila ng musika. Ang bawat himig ay parang pahayag ng damdamin, lungkot, pangarap at pag-asa. Sa mesa ng pamilya Rivas, hindi makapagsalita si Don Guillermo. Nakatitig lamang siya sa dalaga, ang kanyang mga matay puno ng pagkamangha. Napakaganda, bulong niya. Halos para sa sarili lamang. Ngunit si Doña Beatriz, bagamat pinilit manatiling nakataas ang baba, ay hindi maitago ang pagkabahala. Hindi iyon ang inaasahan niyang mangyari. Dapat sana'y pagtawanan ng lahat si Elena. Ngunit ngayon, ang mismong mga bisita ay natulala at nakinig sa bawat nota. Habang nagpapatuloy ang tugtugin, si Adrian ay nakaramdam ng kakaibang damdamin. Hindi lamang paghanga, kundi isang pagnanais na protektahan ang dalaga mula sa lahat ng pangungutya ng mundo. Sa bawat nota, lalo niyang nakikita ang lakas ni Elena at lalo siyang nahuhulog sa kanyang kababaang loob at tapang. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang climax ng kanyang piyesa. Malakas, buo at puno ng emosyon ang kanyang tinig sa violin. Ang ilan sa mga bisita ay napapikit, ang iba na may napaiyak, at may ilang nakaramdam ng kilabot dahil parang hinahaplos ng musika ang kanilang mga pinotatagong damdamin. Nang bumaba na ang huling nota, muling bumalot ang katahimikan. Ngunit iba na ang katahimikan ngayon. Hindi na ito katahimikan ng panghuhusga, kundi katahimikan ng pagkabighani. Lahat ay nakatingin kay Elena, hindi na bilang isang tagahugas ng pinggan, kundi bilang isang musikera na kayang tumagos sa kanilang puso. Si Elena ay nakapikit pa rin, humihingal at nanginginig. Sa kanyang isip, iniisip niya kung siya ba'y nagtagumpay o napahiya. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga bisitang nakatingin sa kanya ng may kakaibang titig. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon, ngunit naramdaman niyang may nabago. Si Adrian ay halos tumayo mula sa kanyang upuan at palakpakan siya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang mas magiging makapangyarihan kung ang mismong mga bisita ang unang kikilos. At sa mga sekundo ng nakakakilabot na katahimikan, isa-isa nang nagsimulang kumalakpak ang mga tao. Unay marahan, pagkatapos ay sabay-sabay at malakas. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. At ang ilan ay tumayo pa bilang tanda ng kanilang paghanga. Nabigla si Elena. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Halos mangilid ang kanyang luha. Hindi dahil sa tuwa lamang, kundi dahil alam niyang sa wakas, narinig ng mundo ang kanyang musika. Ngunit sa kabilang dulo ng mesa, si Doña Beatriz ay nanatiling tahimik. Ang kanyang ngiti ay nawala, napalitan ng malamig na tiig.
Hindi niya matanggap na ang planong ipahiya ang isang simpleng kasambahay ay nauwi sa kabaliktaran, isang tagumpay na hindi niya maikakaila. Habang nakatayo pa rin si Elena sa gitna ng entablado, ramdam niya ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa mula sa huling nota. At ang kanyang mga mata ay naglalaro kung saan siya titingin. Sa dami ng mga bisitang nakapako ang tingin sa kanya, pakiramdam niya'y walang matatakasan. Ngunit ang katahimikan na bumalot matapos ang kanyang pagtugtog ay hindi na tulad ng kanina. Hindi na ito naglalaman ng pangungutya, kundi isang bigat na puno ng damdamin. Isang babae mula sa hanay ng mga panauhin ang napaluha, marahang hinaplos ang panyo sa kanyang mga mata. Diyos ko, mahina niyang bulong. Parang naramdaman ko ang buong buhay ko sa musika ng batang iyon. Ang kanyang mga katabing bisita ay natahimik at tumango, ramdam ang parehong damdamin. Sa mesa ng pamilya Rivas, si Don Guillermo ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ito basta tugtog lamang. Aniya habang nakatingin sa kanyang anak na si Adrian, parang may sariling tinig ang kanyang violin. Tumango si Adrian, pinipigil ang kanyang sarili na tumayo. Sabi ko na sa inyo, Itay, may kakaiba kay Elena. Hindi lang siya basta tagahugas ng pinggan. Samantala, si Doña Beatriz ay napilitang itago ang kanyang pagkabahala. Pilit niyang pinanatili ang ngiti, ngunit sa kanyang puso'y nagnangalit ang galit. Ang plano niyang ipahiya si Elena ay hindi lang nabigo, naging kabaligtaran pa. Ngayon ang mga bisita ay nakatingin sa dalaga ng may paghanga at iyon ang hindi niya kayang tanggapin. Sa entablado, si Elena ay huminga ng malalim at muling nagpakawala ng mga nota. Hindi pa natatapos ang kanyang pagtatanghal. Ang unay mabagal, parang isang kwento ng batang naglalakad sa dilim. Naghahanap ng liwanag. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang musika ay nagiging masigla, parang isang ibong nakatakas sa hawla. Nagkatinginan ang mga bisita at unti-unting natigil ang lahat ng bulungan. Ang kanilang atensyon ay buo nang nakapuon sa dalaga. Sa bawat hagod ng arko, parang may kwentong ibinubulong ang violin, isang kwentong ng pangarap na pilit sinisikil, ngunit patuloy na lumalaban. Hindi ko akalain, bulong ng isang senador sa kanyang asawa. Ang musika ng batang ito ay mas higit pa sa mga musikero na kinukuha natin mula sa ibang bansa. Sa bawat sandali, mas lalo pang nahuhulog ang mga tao sa alon ng musika ni Elena. Ang ilan ay nakapikit, ninanamnam ang bawat nota. Samantalang ng iba ay hawak ang kanilang dibdib na para bang tinatamaan ng musika sa pinakaubod ng kanilang pagkatao. Sa gilid ng entablado, napaluha si Liza, ang pasambahay na dati nang aasar kay Elena. Hindi ko alam na ganito kakagaling. Bulong niya habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Patawad Elena, mali ako. Ang klimaks ng kanyang tugtugin ay dumating sa isang malakas, malinis at buo na himig. Isang nota na parang sigaw ng kalayaan. At nang bumaba ang kanyang arko at tumigil ang tunog, muling bumalot ang katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakatakot. Ito'y isang katahimikan ng pagkamangha. Pagkatapos ng ilang segundo, isang malakas na palakpak ang sumabog. Unay, iilan lamang, ngunit agad na sinundan ng lahat. Ang bulwagan ay napuno ng sigawan at papuri. May ilan pang tumayo bilang tanda ng kanilang paghanga. Bravo! Sigaw ng isang dayuhang bisita na tumayo mula sa kanyang upuan. Magnifico! Ang iba'y napaluha pa rin, hindi makapaniwala na ang isang simpleng kasambahay ang may kakayahang magbigay ng ganoong klaseng musika. Si Elena ay halos hindi makapaniwala. Nakita niya ang mga tao na pumapalakpak para sa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil tunay silang humanga. Napangiti siya ng may halong luha at sa kanyang puso'y nagpasalamat siya sa kanyang ama. Itay, natupad ko. Narinig nila ang musika natin. Ngunit sa kabilang dulo ng mesa, si Doña Beatriz ay halos hindi makagalaw. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga kamay ay nakapikit ng mariin. Sa kanyang isipan, naglalaro ang iisang tanong, paano ko hahayaang makuha ng isang tagahugas ng pinggan ang atensyon ng lahat ng ito? Samantala, si Adrian ay hindi na nakatiis.
Tumayo siya at malakas na pumalakpak. "Bravo, Elena!" sigaw niya. Hindi na inalintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa anyang tinig, naramdaman ng lahat na hindi lamang ito papuri para sa isang musikera, kundi pag-amin ng kanyang paghanga sa isang tao na matagal nang minamaliit. Napaluhod si Elena sa entablado, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa labis na emosyon. Para bang bumigat ang kanyang dibdib sa dami ng papuri at sa wakas ay naibsan ang mga taon ng pangmamaliit at panlalait. "Salamat po," mahinahon niyang wika habang pinupunasan ang kanyang mga luha. "Hindi ko po ito magagawa kung wala ang inspirasyon ng aking ama at ang musika na naiwan niya." At sa huling sandaling iyon ng gabi, hindi na siya simpleng tagahugas ng pinggan sa paningin ng mga bisita. Siya'y isang tunay na musikera, isang babaeng kayang magpabago ng puso gamit lamang ang kanyang violin. Matapos ang matagumpay na tugtugin ni Elena, isang dagundong ng palakpakan ang muling bumalot sa buong bulwagan. Ang mga bisitang kanina lamang ay nagbubulungan at nagtatawanan, ngayoy sabay-sabay na nakatayo at pumapalakpak. Tila ba nasa harap sila ng isang tanyag na musikera at hindi isang simpleng tagahugas ng pinggan. May isang ginang na nakasuot ng perlas na hikaw ang lumapit kay Don Guillermo. "Napakagaling ng batang iyon. Saan ninyo siya nakuha? Hindi ba't siya'y isang kasambahay lamang? Hindi ko akalain na may ganitong talento pala sa ilalim ng inyong bubong." Ngumiti si Don Guillermo, halatang natutuwa at ipinagmamalaki ang nasaksihan. "Hindi ko rin inaasahan, senyora. Ngunit iyan ang patunay na hindi kayang ikahon ng yaman o estado ang tunay na talento." Sa kabilang panig ng mesa, isang kilalang senador ang napapailing at halos hindi makapaniwala. Kung ito'y nakapag-aral lamang ng formal, baka nakatugtog na siya sa mga entablado sa ibang bansa. Napakadalang ng ganitong galing. Sa gitna ng bulwagan, si Elena ay nakatiyo pa rin, hawak ang kanyang violin at halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang dibdib na tila gusto nang sumabog sa tuwa at pasasalamat. Ilang bisita ang lumapit sa kanya upang bumate. "Senyorita," wika ng isang banyagang negosyante na may matinding accent, "Your music touched my heart. I will not forget this night because of you." Namula ang pisngi ni Elena at bahagyang yumuko. "Maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan ang lahat ng ito." Samantala, si Adrian ay hindi na nakapigil at mabilis na lumapit sa entablado. Sa kanyang mukha ay bakas ang labis na tuwa at paghanga. "Elena, ginawa mo yun," bulong niya habang nakatayo sa tabi niya. "Tingnan mo sila. Hindi nila nakikita ang tagahugas ng pinggan. Nakikita nila ang musikera sa harap nila." Napaluha si Elena at tumango. "Salamat po, senyorito. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko kinayang tumugtog kanina." Ngunit hindi lahat ay nagagalak. Sa mesa ng pamilya, si Doña Beatriz ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang planong pagkapahiya ni Elena ay nauwi sa isang tagumpay na ngayon ay ipinagdiriwang ng lahat. Pilit niyang pinanatili ang ngiti upang hindi mahalata ang kanyang pagkainis. Ngunit sa kanyang isipan ay naglalaro ang mga salitang, "Hindi pwedeng magpatuloy ito. Hindi siya dapat mangibabaw." Samantala, muling tumayo si Don Guillermo at marahang pumalakpak. Ang kanyang tinig ay lumakas upang marinig ng lahat. "Mga kaibigan, hayaan ninyong ako'y magsalita. Ang ating nasaksihan na yung gabi ay hindi lamang isang pagtatanghal. Ito ay paalala na ang talento ay hindi nakabatay sa posisyon o yaman. Salamat kay Elena, isang simpleng dalaga na nagpamalas ng musika mula sa kanyang puso." Muling nag-ingay ang bulwagan sa papuri at palakpakan. Ang ilang bisita ay lumapit pa sa kanya upang tanungin kung may plano ba si Elena sa kanyang musika. May isa pang propesor mula sa isang prestihiyosong konservatoryo na nag-alok agad ng card. "Kung handa ka, Hija," wika ng propesor, "nais kitang makita sa aming paaralan. Bihira lang akong makatagpo ng ganitong talento. Huwag mo sayangin ang pagkakataon." Halos maluha si Elena sa narinig. "Maraming salamat po, pero hindi ko alam kung kaya ko po mag-aral. Wala po akong sapat na pera."
Ngumiti ang propesor. Kung talento ang puhunan, lahat ay posible. Pag-usapan natin iyan. Habang kausap ni Elena ang mga taong humahanga sa kanya, lalong nag-aalab ang kanyang damdamin. Hindi lamang niya napatunayan sa mga tao ang kanyang talento, napatunayan din niya sa sarili na may halaga siya, higit pa sa kanyang iniisip. Sa isang sulok, napansin ni Adrian ang ina niyang nanlilisik ang mga mata. Nilapitan niya ito at marahang nagsalita. "Nanay, nakita niyo na ba ngayon? Hindi natin siya pwedeng maliitin. Ang musika niya ay hindi mapapantayan." Mariin ang sagot ni Doña Beatriz. Halos pabulong, ngunit puno ng galit. "Hindi ko hahayaan ang isang tulad niya ay umangat sa harap ng lipunan. Huwag kang padadala sa ilusyon, Adrian." Ngunit sa puso ng binata, alam niyang hindi na niya kayang baliwalain ang kanyang nakita at naramdaman. Pagkatapos ng ilang minuto ng papuri at pagbati, tuluyang bumaba si Elena mula sa entablado. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina, sinabayan siya ni Liza at Mang Dumeng. Parehong hindi maitago ang kanilang saya. "Elena!" Halos pasigaw na bati ni Liza. "Grabe ka! Hindi ko inasahan na ganyan kakagaling." "Nakita mo ba ang reaksyon nila?" Ara kang isang sikat na musikera. Tumango si Mang Dumeng. "Sabi ko na sa'yo, iha, huwag mong iiwan ang violin. Tingnan mo, lahat sila'y napahanga mo." Napangiti si Elena. Hawak-hawak pa rin ang violin ng kanyang ama. "Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Pero ang alam ko, ngayong gabi ay isang himala para sa akin. At sa mga huling oras ng gabi, habang ang party ay nagpapatuloy at ang mga bisita ay patuloy na nag-uusap tungkol sa kakaibang musikang narinig nila, si Elena ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng kusina. Hawak pa rin ang violin at nagdarasal. "Salamat, Itay," bulong niya. "Narinig nila ang musika natin." At sa sandaling iyon, alam niyang nagsimula na ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang daan na hindi na lamang tungkol sa paghuhugas ng pinggan, kundi isang daan patungo sa kanyang tunay na pangarap. Kinabukasan, matapos ang engranding pagtitipon, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang dalagang kasambahay na nagpamangha sa lahat sa pamamagitan ng kanyang tugtugin. Ang pangalan ni Elena ay umikot sa mga bulwagan ng lipunan, sa mga opisina ng mga politiko, at maging sa mga usapan ng mga maharlika. Hindi makapaniwala ang marami na ang isang tagahugas ng pinggan ay nagawang magpatahimik at magpaiyak ng mga tao gamit lamang ang isang lumang violin. Sa misming mansyon ng mga Rivas, ramdam agad ang pagmabago. Ang mga kasambahay na dati nangaasar at nanlilibak kay Elena ay biglang naging magalang at maingat. Si Liza, na minsang nangungutya, ay halos hindi na makatingin ng diretso kay Elena. "Elena," mahina niyang sabi, habang sila'y sabay na naglilinis ng kusina. "Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko noon. Hindi ko alam na ganito kakagaling. Hindi ko alam na kayang baguhin ng musika ang pananaw ko." Ngumiti si Elena bagamat halata pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. "Wala yon, Liza. Lahat tayo ay nagkakamali ng paghusga. Masaya na ako at ngayon ay naiintindihan mo na." Samantala, si Don Guillermo ay tila lalo pang nagkaroon ng interes kay Elena. Tinawag niya ito sa kanyang opisina kinahaponan. "Elena?" wika niya, habang nakaupo sa likod ng malaking mesa na puno ng dokumento. "Nais kong pasalamatan ka. Ang musika mo ay hindi lamang nagbigay ng karangalan sa aming pamilya kagabi, kundi nagbigay rin ng inspirasyon sa akin at sa marami." Napayuko si Elena. "Maraming salamat po, Don Guillermo. Hindi ko po inaasahan ang lahat ng ito. Tumugtog lamang ko ako mula sa puso." Tumingin sa kanya ang matanda at ngumiti. "Iyon mismo ang dahilan kung bakit naging espesyal ang tugtugin mo. Elena, kung nanaisin mo, maaari kitang tulungan. May mga kaibigan akong konektado sa mga konserbatoryo ng musika. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon." Naluha si Elena. Hindi niyang inaasahan na darating ang ganitong araw. "Hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng iyon. Pero kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, gagawin ko ang lahat para hindi kayo mapahiya." Ngunit habang nagbabago ang ihip ng hangin sa pabor ni Elena, hindi pa rin nawawala ang mga mata ng inggit at paninira. Ang ilan sa mga kasambahay ay lihim na nag-uusap. Kung tuluyan siyang maging tanyag, baka makalimutan na tayo.
bulong ni Marisa sa kapwa kasambahay. At baka pati tayo ay mawalan ng halaga dito sa mansyon. Hindi pwede, sagot ng isa. Kailangan nating gumawa ng paraan para bumalik siya sa dati niyang lugar. Samantala, si Adrian ay halos hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Sa tuwing nakikita niya si Elena, lalo siyang humahanga. Nakita niya ang lakas ng loob na ipinakita nito sa harap ng lahat. Sa loob ng kanyang silid, kinausap niya ang sarili habang nakatanaw sa bintana. Elena, ibang-iba ka talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero bawat tugtog mo'y parang tumatagos sa puso ko. Muli niyang naalala ang gabi ng pagtatanghal. Kung paano nag-iba ang tingin ng mga tao kay Elena. Kung paano siya mismo ay mas lalong naniwala na hindi dapat ipirmi ang dalaga sa kanyang kinasasadlakan. Ngunit si Doña Beatriz ay hindi matahimik. Sa kanyang kwarto, kasama ang isa niyang matalik na kaibigan, ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob. Hindi ko kayang tanggapin na ang isang tagahugas ng pinggan ang siyang pinag-uusapan ngayon. Galit niyang sambit. Imbes na mapahiya siya, siya pa ang kinilala. Hindi ito pwede. Sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang ganito. Ngumiti ang kanyang kaibigan. Beatrice, baka oras na para tanggapin na baka may talento talaga ang dalaga. Kung masusubaybayan mo siya, baka magdala pa siya ng mas malaking karangalan sa pamilya ninyo. Ngunit humiling ang ginang. Hindi. Ang karangalan ay para sa aming may mataas na dugo, hindi sa mga katulong. Sa gitna ng lahat ng ito, si Elena ay nagpatuloy sa kanyang simpleng pamumuhay sa mansyon. Bagamat nakatanggap siya ng papuri, hindi siya nagbago. Patuloy pa rin siyang naglilinis at naghuhugas ng pinggan. Ngunit sa tuwing siya'y titingnan ng mga tao, hindi na lamang siya basta kasambahay. Siya na ang babaeng nagpahanga sa mga kilalang personalidad gamit ang kanyang musika. Isang gabi, muling bumalik si Adrian sa servants' quarters. Dinatnan niyang nag-e-ensayo si Elena. Hawak pa rin ang lumang violin. Elena, tawag niya habang papalapit. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang humahanga sa iyo ngayon? May mga propesor, mga negosyante, at maging mga politiko na nais kang tulungan. Ngumiti si Elena. Narinig ko nga po, pero hindi ko alam kung dapat kong tanggapin. Hindi ako sanay sa ganoong mundo, senyorito. Ako'y simpleng tao lang. Lumapit si Adrian at seryosong tumingin sa kanya. Hindi ka simpleng tao, Elena. Ikaw ay isang musikera. At kung ayaw mong tanggapin para sa sarili mo, tanggapin mo para sa mga taong makikinabang sa musika mo. Isipin mo, ilang buhay ang pwedeng mabago kapag patuloy kang tumugtog. Natahimik si Elena at tinitigan ang kanyang violin. Sa kanyang puso, alam niyang tama si Adrian. Ang musika ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay para sa lahat ng makikinig at makadarama ng inspirasyon mula dito. At sa gabing iyon, habang pinatutugtog niyang muli ang kanyang violin, nagsimula na ang unti-unting pagbabago ng kanyang kapalaran. Ang dating kasambahay na lagi lamang nakayuko at tahimik ay ngayon nagsisimulang tumindig at makita ang sarili sa bagong liwanag. Isang liwanag na handang ilaban sa kabila ng paninira at paghadlang na siguradong darating. Mabilis na kumalat sa mga pahayagan at radyo ang balita tungkol sa dalagang kasambahay na nagpamangha ng lahat sa mansyon ng mga Rivas. Maraming nagtanong kung sino siya at marami ring nagpakita ng interes na tulungan siya upang mas mapalago ang kanyang talento. Ngunit kasabay ng papuri, dumating din ang mga bulong ng inggit at paninira. Sa loob mismo ng mansyon, ang ilang kasambahay ay nagsimulang manlamig kay Elena. Sa halip na iangat siya, may ilan na nagsimulang mag-imbento ng mga kwento laban sa kanya. Alam niyo ba, bulong ni Marisa habang nag-uusap sila ng dalawa pangkasambahay sa kusina. May nakita akong nawawalang alahas ni Doña Beatriz. Baka hindi natin alam, si Elena pala ang kumuha. Hindi nga, sagot ng isa. Kung ganoon, baka ginagamit niya ang kanyang pagtugtog para pagtakpan ang kanyang mga ginagawa. Mabilis kumalat ang bulong-bulungan. Isang araw, habang nag-uugas ng mga plato si Elena, milapitan siya ng isa sa mga katulong. Elena, malamig ang tinig nito. May naririnig kaming balita na ninanakaw mo raw ang mga gamit ng Donya. Totoo ba yon? Natahimik si Elena. Nanlaki ang mga mata. Ano? Hindi. Hindi ko magagawa iyon.
Wala akong kinuha ni kahit ano. Ngunit bago pa siya makapaliwanag, dumating si Doña Beatriz. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na kahon kung saan nakalagay ang mamahaling pulseras na ilang araw nang nawawala. Elena, malakas na boses ng ginang na umalingaw-ngaw sa buong kusina. Ikaw ang huling nakita kong lumapit sa aking silid noong araw na iyon. Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang kumuha ng pulseras na ito? Nanginginig si Elena at halos hindi makapagsalita. Donya, hindi po ako. Wala po akong kinuha. Hinding-hindi ko po magagawa yon. Ngunit sa paligid niya, ramdam niyang walang naniniwala. Ang mga kasambahay na naiinggit ay tila ba sabik na makita siyang bumagsak. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Adrian. Nakita niya ang tensyon sa kusina at agad na lumapit. Ano ang nangyayari dito? Nagtaas ng kilay si Doña Beatriz. Adrian, nahuli ko na ang salarin. Si Elena ang kumuha ng pulseras ko. Hindi totoo yan. Agad na sagot ni Adrian. Kilala ko si Elena. Hindi siya magnanakaw. Hindi niya magagawa ang ganyang bagay. Ngunit mariing umiling ang ginang. Anak, huwag mong ipagtanggol ang isang taong wala namang halaga. Hindi mo alam ang kayang gawin ng mga taong mababa ang pinagmulan. Napaluha si Elena, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit ng pagkakainsulto. Senyorito Adrian, nanunumpa po ako. Hindi ko po kinuha. Kung gusto niyo po, pwede niyo pong halughugin ang kwarto ko. Wala kayong makikitang kahit ano. At ganon nga ang ginawa ni Adrian. Agad siyang nagtungo sa silid ni Elena kasama ang dalawang kasambahay at si Doña Beatriz. Isa-isang binuksan ang kanyang mga gamit, ang maliit na bag, ang mga lumang damit at maging ang ilalim ng kanyang kama kung saan nakatago ang violin. Wala silang nakita, maliban sa violin at ilang lumang gamit. Walang anumang bakas ng alahas o bagay na maaaring nakawin. Ngunit si Doña Beatriz ay hindi pa rin kumbinsido. Malamang itinago mo na kung saan. Hindi mo kami maluloko, Elena. Ngunit biglang sumingit si Mang Domeng, ang hardinero na kanina pa nakamasid. Donya, patawarin niyo ako. Pero nakita ko kung sinong ang huling lumabas ng inyong silid noong araw na nawala ang pulseras. Hindi si Elena. Isa sa mga bisita ang lumapit at pumasok. Pero hindi na ako nagsalita dahil baka mapagalitan. Nabigla ang lahat. Napatingin si Adrian sa ina. Narinig niyo iyon, nanay? Hindi si Elena ang kumuha? Napatigil si Doña Beatriz. Ngunit imbes na tanggapin ang pagkakamali, nanahimik na lamang siya at umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Adrian kay Elena. Pasensya ka na sa lahat ng nangyari. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na madungisan ang pangalan mo. Mumiti si Elena kahit namumugto ang mga mata. Salamat po, senyorito. Nasaktan po ako sa mga paratang, pero sanay na po ako sa pangmamaliit. Ang importante, alam kong wala akong ginawang masama. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa kanyang maliit na silid, pinulot niya ang kanyang violin at tumugtog ng isang malungkot na himig. Para bang sinasabi niya sa sarili na sa kabila ng lahat ng paninira, hindi niya susukuan ang musika. Sa labas, palihim na nakikinig si Adrian. Mahigpit ang kamao at puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang apihin kanila. Elena, hanggat ako'y narito, ipagtatanggol kita. Ngunit sa kagulang silid, si Doña Beatriz ay nag-iisip ng panibagong paraan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapabagsak ang dalaga. Sa kanyang puso, isang pangako ang namuo. Hindi siya maaaring magtagumpay. Kailanman ay hindi ko hahayaang ang isang tulad niya ay mas mataas pa sa akin. At sa mga sandaling iyon, nagsimula ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Elena. Hindi lamang laban sa paninira, kundi laban sa kapangyarihan ng isang ginang na handang gawin ang lahat upang ipitin siya. Lumipas ang ilang araw matapos ang insidente ng nawawalang alahas. Napatunayan na walang kasalanan si Elena. Nanatiling malamig ang tingin ng ilan sa kanya. Ang bulong-bulungan ay hindi agad naglaho. May mga kasambahay na patuloy na nagkakalat ng tsismis. Ngunit sa kabila nito, may mga taong tahimik na kumakampi sa kanya.
Isa sa kanila ay si Adrian. Sa mga susunod na araw, naging mas lantad ang kanyang pagtatanggol kay Elena. Kapag may naririnig siyang mga kasambahay na nagsasalita ng masama tungkol sa dalaga, hindi siya nag-aatubiling sumabat. Kung wala kayong sapat na ebidensya, huwag kayong magsalita ng kasinungalingan. Madiin niyang sabi, isang umaga habang naririnig ang tsismisan sa kusina. Ang ginagawa ninyo ay hindi lamang nakakasira kay Elena, kundi nakakababa rin sa sarili ninyong dangal. Natigilan ang mga kasambahay. Hindi nila inaasahan na ang mismong anak ng kanilang amo ang aawat at tatayo para sa isang kasambahay. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kilos na iyon ni Adrian. Sa kanyang silid, muling nagngit-ngit si Doña Beatriz nang mabalitaan ito. Pati ba naman ang anak ko ay niloloko ng babaeng iyon? Galit niyang sabi sa isa niyang kaibigan. Hindi ako papayag na magulo ang pamilya ko dahil lamang sa isang tagahugas ng pinggan. Ngunit kahit anong gawin ng ginang, hindi na kayang ipikit ni Adrian ang kanyang mga mata. Isang gabi, lumapit siya kay Elena na abala sa pag-insayo. Elena, mahina niyang sabi, alam kong nahihirapan ka dahil sa mga paratang at chismis. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako. Hindi kita pababayaan. Napaluha ang dalaga. Salamat, Senyorito. Hindi ko po alam kung paano ko kakayanin ang lahat kung wala kayong tiwala. Sanay na po ako sa pamamaliit, pero iba po ang sakit kapag galing mismo sa loob ng bahay na pinaglilingkuran ko. Hinawakan ni Adrian ang violin na hawak ni Elena at marahang tiningnan. Alam mo ba, tuwing naririnig kitang tumutugtog, parang napapawi lahat ng problema ko. Huwag mong hayaang sirain ng sinuman ang kalooban mo. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Samantala, si Don Guillermo ay nakikinig lamang sa mga nangyayari. Tahimik siyang nagmamasid sa kilos ng kanyang asawa, ng kanyang anak, at ni Elena. Minsan ay kinausap niya si Adrian sa kanyang opisina. Anak, mahinahon niyang wika. Nakikita kong lagi kang nasa tabi ng dalagang iyon. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tumango si Adrian nang walang pag-aalinlangan. Oo, Itay, hindi lang siya basta kasambahay. May talento siya, may puso, at higit sa lahat, may dangal. Kailangan niyang mayroong kakampi. Napangiti si Don Guillermo. Tama ka, hindi ko ipapakita sa harap ng lahat, pero naniniwala rin ako sa kanya. Hayaan mo ako man ay gumawa ng paraan para protektahan siya laban sa mga umaapi. At doon nagsimula ang lihim na pagtatanggol ni Don Guillermo. Hindi niya lantaran ipinagtanggol si Elena upang hindi lalong magalit si Beatriz. Ngunit lihim siyang nakikipag-usap sa ilang mga panauhin at kakilala upang ikalat ang tunay na kwento ng dalaga, na siya'y isang musikera na may talento at hindi isang magnanakaw o mapagsamantala. Samantala, hindi mapigilang lumapit si Lisa kay Elena isang hapon. Elena, gusto kong humingi ulit ng tawad. Sa simula pa lang, naging mali ako. Nakiayon ako sa inggit at paninira. Pero simula nang narinig kita, hindi ko na kayang magsinungaling. Ikaw ang nagsilbing inspirasyon ko. Nagulat si Elena, ngunit ngumiti. Salamat, Lisa. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang mga salita mo. Hindi ko hinahangad na lahat ay maniwala sa akin. Pero kahit iilan, sapat na iyon para ipagpatuloy ko ang laban. Dumating ang isang gabi na nagkaroon muli ng pagtitipon ang mga Rivas, ngunit hindi kasing enggrande ng una. Sa pagkakataong iyon, muling tinangkang ipahiya ni Doña Beatriz si Elena sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng trabahong imposibleng matapos mag-isa. Ang pag-aayos ng buong bulwagan sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit bago pa man siya tuluyang nahirapan, dumating si Adrian at si Mang Domeng upang tulungan siya. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa, sabi ni Adrian. May mga taong handang tumulong sa iyo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena na hindi na siya nag-iisa. Sa kabila ng lahat ng panimira, mayroon siyang mga kakampi, mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan at pagkatao. Habang nakatanaw siya sa kanyang violin kinagabihan, bumulong siya sa sarili. Ito na ang simula ng pagbabago. Hindi ko man alam kung saan ako dadalhin ng landas na ito, pero alam kong hindi na ako nag-iisa. Ngunit sa kabilang silid,
Si Doña Beatriz ay nakaupo, hawak ang isang baso ng alak at nananabik sa susunod na galam. Kung akala nila'y tapos na ito, nagkakamali sila. Sisiguraduhin kong ang kasikatan ng batang iyon ay hindi magtatagal. At sa dilim ng kanyang mga mata, naglalagablab ang kanyang plano, isang mas matinding pagsubok na muling susukat sa lapas ng loob ni Elena. Muling sumikat ang araw sa mansyon ng mga Rivas. Ngunit kasabay nito ay unti-unting bumibigat ang hangin sa paligid. Sa kabila ng papuri at pagkilala kay Elena mula sa mga panauhin noong nakaraang pagtitipon, hindi pa rin natatapos ang laban. Ang mga mata ng inggit, lalo na kay Doña Beatriz, ay hindi humuhupa. Bagkus, mas lumalalim ang kanyang pagnanais na durugin ang dalaga. Isang umaga, habang abala ang mga kasambahay sa paglilinis, tinipon silang lahat ni Doña Beatriz sa bulwagan. Nakataas ang kanyang ulo, hawak ang isang listahan ng mga gawain. May bagong proyekto ang pamilya. Aniya, sang pagtitipon para sa mga banyagang negosyante na nais makipag-ugnayan kay Guillermo. At siguraduhin ninyong magiging perpekto ang lahat. Wala akong gustong makitang pagkakamali. Ngumiti siya ng malamig at sabay nilimon si Elena. Sa kanyang silid, halos bumigay siya sa bigat ng hamon. 1 linggo lang upang buuin ang isang programa na para sa mga banyagang negosyante? Wala siyang koneksyon, wala siyang pera, at higit sa lahat, wala siyang karanasan sa ganoong bagay. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Adrian. Nakita niya ang dalaga na nakaupo, hawak ang violin, ngunit bakas sa mukha ang pag-aalala. Elena, malumanay niyang sabi, "Ano na naman ang ginawa ni nanay?" "Ipinapahamak na naman ako, senyorito," sagot niya habang pinipigilang umiyak. "Pinapagawa niya ako ng isang programa para sa mga bisita. 1 linggo lang ang ibinigay niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan." Tumango si Adrian at umupo sa tabi niya. "Hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita." "At ikaw, Elena? Ikaw ang inaatasan kong maghanda ng espesyal na programa para sa gabi. Hindi sapat na tumugtog ka lamang ng violin. Gusto kong ikaw mismo ang mag-organisa ng buong musikal na pagtatanghal. At tandaan mo, kapag pumalpak ka, hindi lang ako ang mapapahiya, kundi pati ang buong pamilya." Napatigil ang lahat. Ang ibang kasambahay ay napatingin kay Elena na halatang nagulat. Paano niya hahawakan ang ganoong kalaking responsibilidad? "Donya, ako po," nanginginig na tanong ni Elena. "Oo," sagot ng ginang. "Kung may ipinagmamalaki kang talento, ipakita mong kaya mong higit pa sa isang simpleng pagtatanghal. Organisahin mo ang buong programa. Musiko, tema, lahat. 1 linggo lang ang ibibigay ko sa'yo." Tahimik na lumayo si Elena matapos ang utos. "May mga kakilala ako sa universidad, mga musikero at mag-aral ng sining. Maaari silang tumulong." Napatingin si Elena sa kanya, nagulat, ngunit nagkaroon ng kaunting pag-asa. "Totoo po ba yan? Handang tumulong ang mga iyon?" Ngumiti si Adrian. "Oo, at kahit pa ako na lang ang tumulong, hindi ko hahayaang mabigo ka. Ito na ang pagkakataon para ipakita mong higit pa sa inaakala nila ang kaya mo." Kinabukasan, nagsimula ang masusing paghahanda. Sa tulong ni Adrian, nakilala ni Elena ang ilang kabataang musikero at mga awit mula sa universidad. Sa una, nahihiya siyang manguna. Ngunit nang maalala niya ang kanyang ama, naglakas loob siyang ipaliwanag ang kanyang ideya. "Ang nais ko pong gawin," aniya sa harap ng mga musikero, "ay isang pagtatanghal na hindi lang basta tugtugin. Gusto kong ipakita ang damdamin ng bawat isa sa atin, ang pakikibaka, ang pangarap at ang pag-asa." Napahanga ang mga kabataan. "Napakaganda ng ideya mo, Elena," sagot ng isa. "Makakaasa ka sa amin." Habang abala sa ensayo, hindi pa rin nawawala ang mga hadlang. Ang ilang kasambahay na naiinggit kay Elena ay lihim na nagtatangkang guluhin ang kanyang mga plano. Isang gabi, nadiskubre niyang nawawala ang ilang piyesa ng musika na pinaghirapan niyang buuin. Halos manghina siya. Ngunit muli siyang pinatatag ni Adrian. "Huwag kang bibigay," aniya. "Kung ano man ang ginagawa nila, hindi nila matatalo ang puso mo.
At sa loob ng linggong iyon, kahit halos walang tulog, ipinaglaban ni Elena ang kanyang proyekto. Sa bawat tugtog, sa bawat ensayo, naramdaman niya na unti-unting lumalakas ang kanyang loob. Dumating ang gabi ng pagtitipon. Puno ng banyagang negosyante at maharlika ang bulwagan. Si Doña Beatriz ay nakaupo, tila ba sabik na makita ang pagkabigo ni Elena. Ngunit sa sandaling nagsimula ang programa, nabigla ang lahat. Ang mga tugtugin ay hindi lamang basta musika. Ito'y isang kwento. Ang bawat nota, ang bawat himig ay may saysay. Sa dulo, nang tumugtog si Elena ng kanyang sariling piyesa kasama ang iba pang musikero, nag-ingay ang buong bulwagan sa palakpakan. Tumayo ang ilang bisita at ang isa'y lumapit kay Don Guillermo. "Your maid is a genius," wika niya. Hindi lamang siya musikera, isa siyang tunay na artista. Nang marinig iyon, hindi napigilang mapangiti si Don Guillermo. Ngunit si Doña Beatriz ay nanatiling nakaupo, nakapikit at galit na galit. Hindi niya matanggap na muling nabigo ang kanyang plano. Samantala, si Elena ay nakatayo sa gitna ng entablado, humihinga ng malalim. Sa kanyang puso, alam niyang nalampasan niya ang isa na namang hamon. At higit sa lahat, alam niyang hindi siya nag-iisa dahil sa tabi niya palaging nariyan si Adrian at sa puso niya palaging buhay ang musika ng kanyang ama. Matapos ang matagumpay na pagtatanghal na inorganisa ni Elena, muling umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan sa lipunan. Marami ang humanga at lalo pang nadagdagan ang mga alok ng tulong at pagsasanay mula sa iba't ibang kilalang taro. Ngunit sa likod ng mga papuri, lalong umigting ang galit at panibugho ni Doña Beatriz. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang silid at nakatanaw sa malawak na hardin, hindi niya napigilang ibuhos ang kanyang damdamin kay Guillermo. "Hindi ko na kaya, Guillermo," matalim niyang sambit. "Bakit hinahayaan mong patuloy na umaangat ang babaeng iyon? Hindi mo ba nakikita kung paanong nahuhulog ang ating anak sa kanyang mga kamay? Lahat ng plano ko para sa pamilya ay mawawasak." Tahimik na humigop ng alak si Don Guillermo bago sumagot, "Beatriz, mali ang pananaw mo. Ang dalagay hindi kalaban kundi biyaya. Ang kanyang musika ay nagbigay ng bagong pag-asa, hindi lamang sa atin, kundi sa mga taong nakarinig nito. Hindi ba't iyon ang nais mo, ang magdala ng karangalan sa ating pangalan?" Ngunit hindi kumbinsido si Beatriz. "Karangalan? Isang kasambahay ang pagdadala ng karangalan sa ating pamilya? Huwag kang magbiro, Guillermo. Hindi ko hahayaang mangyari iyon." Samantala, sa servants' quarters, abala si Elena sa pag-iensayo nang dumating si Adrian. May dala siyang maliit na kahon. "Elena," nakangiping wika niya, "para sa iyo ito." Nagulat ang dalaga at dahan-dahang binuksan ang kahon. Naroon ang isang bagong set ng mga kwerdas para sa violin. Mas matibay at mas malinaw ang tunog kaysa sa luma niyang gamit. "Senyorito, bakit niyo po ginawa ito?" Halos maiyak na tanong ni Elena. "Dahil naniniwala ako sa iyo," tugon ni Adrian. "Ayokong makita kang nahihirapan sa lumang gamit. Karapat-dapat ka sa pinakamainam." Napaluha si Elena. "Salamat po. Hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran sa lahat ng kabutihan ninyo." Ngumiti si Adrian. "Hindi mo kailangang magbayad. Ang mahalaga, patuloy kang tumugtog. Huwag mong hayaan ang kahit sino na hadlangan ka." Ngunit sa sulok ng pasilyo, may nakikinig na ibang kasambahay. Agad niyang ikinalat ang nakita at narinig. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang tsismis na si Elena ay ginagamit daw ang kanyang ganda upang mapalapit kay Adrian. Hindi na nakapagtataka kung bakit pinapaboran siya ni Senyorito, bulong ng isa. Siguro may namamagitan na sa kanila. Dumating sa tainga ni Doña Beatriz ang tsismis at lalo siyang nadningnik. Isang hapon, tinawag niya si Elena sa kanyang silid. "Elena," malamig na sambit niya, "naririnig po ang mga bulong-bulungan. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita kung paano ka kumakapit sa aking anak. Kung may respeto ka sa sarili mo, lumayo ka sa kanya. Tandaan mo, ikaw ay kasambahay lamang. Huwag mong ipilit ang sarili mo sa mundong hindi para sa'yo." Nanginginig si Elena ngunit hindi siya sumagot agad. Sa halip, marahang tumingin siya sa ginang.
Donya, wala po akong masamang intensyon. Hindi ko po ginugusto na ipagkalat ang mga ganyang kwento. Ang tanging pangarap ko lang po ay tumugtog at mabuhay ng marangal. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Beatrice. Isa kang panganib sa aking pamilya at gagawin ko ang lahat upang mawala ka sa landas namin. Umiiyak na bumalik si Elena sa kanyang silid. Ngunit muli siyang dinatnan ni Adrian. Nakita niya ang luha sa mga mata ng dalaga. Elena, anong nangyari? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Sinabi ng Donya na lumayo ako sa inyo. Nawala akong lugar dito, sagot ni Elena habang pilit pinupunasan ang kanyang pisngi. Mariing kumuyom ng kamao si Adrian. Hindi ako papayag. Hindi mo kailangan lumayo, Elena. Kung galit ang nanay ko, ako mismo ang haharap sa kanya. Hindi mo kasalanan na magaling ka at may pusong higit pa sa kanila. Ngunit habang tumitindi ang ugnayan ni na Adrian at Elena, lalong humihigpit ang pader na itinatayo ni Doña Beatriz. Lihim siyang nag-utos sa isa sa mga kasambahay. Hanapan mo ng kahinaan ang dalagang iyon. Kahit anumang magagamit ko laban sa kanya, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon pa. At doon nagsimula ang mas madilim na kabanata. Ang bawat araw ay tila ba may bagong pagsubok na ibinabato kay Elena. Mga bagay na tila hindi aksidente, kundi sinadyang gawing hadlang sa kanyang landas. Isang gabi, habang tumutugtog siya ng violin upang maibsan ang bigat ng damdamin, narinig niyang bumukas ang pinto. Si Mang Domeng iyon, dala ang isang babala. Elena, mahinahon ngunit seryosong sabi ng matanda, mag-ingat ka. May mga mata at tainga ang Donya kahit saan. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga kilos mo. At higit sa lahat, huwag mong susukuan ang musika mo. Iyan lang ang sandata mo laban sa lahat ng pagsubok. Tumango si Elena, pinipilit maging matatag. Salamat po, Mang Domeng. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng lahat ng ito. Pero alam kong hindi ko pwedeng talikuran ang pangarap ko. Sa mga gabing iyon, habang tumutugtog siya ng mga himig ng pag-asa, lalo lamang sumisidhi ang alitan sa loob ng mansyon. Isang alitan na hindi lamang tungkol sa musika, kundi tungkol sa pagmamahal, kapangyarihan at karapatan ng isang simpleng dalaga na mangarap ng higit pa sa ipinataw sa kanya ng mundo. Dumating ang mga araw na halos hindi na matahimik ang loob ng mansyon. Ang bawat hakbang ni Elena ay binabantayan. Ang bawat kilos niya ay pinagmamasdan. Kung minsan ay may nawawalang gamit at siya ang agad na napagdududahan, kahit walang pruweba. Ngunit sa bawat paratang at panghuhusga, patuloy siyang lumalaban sa pamamagitan ng kanyang musika. Isang gabi, nang matapos ang lahat ng gawain, nagdesisyon si Elena na tumugtog sa hardin. Ang malamlam na ilaw ng buwan ang kanyang tanglaw. At sa katahimikan ng gabi, ay sumabay ang malungkot ngunit mapagpalayang tugtugin ng kanyang violin. Habang tumutugtog, hindi niya namalayang nakatayo pala si Adrian sa gilid, nakikinig sa bawat nota. Nang matapos siya, dahan-dahan itong lumapit. Elena, mahinahon niyang sambit. Bakit ang lungkot ng tinutugtog mo? Para bang ang bawat himig ay puno ng kirot? Napayuko ang dalaga. Kasi po, senyorito, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Araw-araw, pakiramdam ko'y pinipilit akong itulak pababa. Kahit wala akong ginagawang masama, lagi na lang akong may kasalanan. Nilapitan siya ni Adrian at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangang tiisin lahat ng ito mag-isa. Nandito ako. At kahit anong sabihin ng iba, hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Napatitig si Elena sa kanya at sa mga mata ni Adrian ay nakita niya ang katapatan. Hindi niya napigilang mapaluha. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na luha ng panghihina, kundi luha ng kaginhawaan. Salamat po, senyorito, mahina niyang wika. Kung wala kayo, baka matagal na akong sumuko. Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Ano itong nakikita ko? Si Doña Beatriz iyon, nakatayo sa pasilyo, nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi na ba kayo nahihiya? Ang anak ko at isang kasambahay, magkasama sa hardin sa kalagitnaan ng gabi? Agad na tumayo si Adrian, hindi natinag. Nanay, hindi ito tulad ng iniisip ninyo. Nag-uusap lang kami. Ngunit hindi nakinig si Beatriz.
Elena, ilang beses na kitang binalaan. At ikaw, Adrian, hindi mo ba naiisip ang kahihiyan na maidudulot nito sa ating pamilya? Hindi ko hahayaang masira ang lahat dahil lang sa isang babae na hindi mo kauri. Lumapit si Elena, nanginginig ang tinig. Donya, hindi ko po ginusto na magdulot ng gulo. Kung gusto niyo po, aalis na lang ako. Hindi! Sabat ni Adrian, mariin ang boses. Elena, hindi mo kailangang umalis. O may dapat umintindi, yun ay tayo. Hindi ikaw. Nanay, hindi niyo pwedeng ipagkait sa akin ang karapatang pumili kung sino ang igagalang ko at mamahalin. Natigilan si Elena. Hindi niya inasahan ang huling salita. Mamahalin? Bulong niya, halos hindi marinig. Adrian, sigaw ni Beatrice, nanininig sa galit. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Tahimik si Don Guillermo, tinitigan ang kanyang anak. At pagkatapos ay si Elena. Hindi siya agad nagsalita, bagkus ay huminga ng malalim. Kung iyon ang nararamdaman ni Adrian, mahinahon niyang sabi, hindi natin karapatang ipagkait iyon. Beatrice, baka panahon na para tanggapin mong hindi lahat ng bagay ay kaya mong kontrolin. Halos mabaliw sa galit si Beatrice. Hindi ko matatanggap. Pinili ko ang lahat ng ito para sa ikabubuti ng pamilya natin. At ngayong sisirain lang ito ng isang babaeng walang pinagmulan, hindi ko papayagan. Samantala, si Elena ay natigilan pa rin. Ang kanyang puso ay kumakabog. Hindi niya inasahan ang pag-amin ni Adrian at hindi rin niya alam kung paano tatanggapin iyon. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, ramdam niya ang katotohanan. Mayroong lalaking handang tumindig para sa kanya, kahit pa ang kapalit ay ang sariling pamilya. Nang gabing iyon, habang bumabalik siya sa kanyang silid, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang narinig niya mula kay Adrian. Hindi pera o pangalan ang magtatakda ng halaga ng tao, at sa kanyang dibdib unti-unting nabuo ang tapang. Hindi lamang siya maglalaban para sa kanyang musika, kundi para rin sa kanyang karapatang mahalin at mahalin pabalik. Gaano man kahirap ang daang tatahakin nila. Makalipas ang ilang linggo, tila naging mas mabigat ang kapaligiran sa mansyon ng mga Rivas. Ang pag-amin ni Adrian ng kanyang tunay na damdamin para kay Elena ay hindi lamang nagdulot ng matinding alitan sa pamilya, kundi naglatag din ng bagong daan para sa pagbabago. Si Doña Beatrice ay nanailing gali, ngunit si Don Guillermo ay patuloy na nanahimik at nagmasid, pinipiling maghintay ng tamang oras upang kumilos. Samantala, si Elena ay unti-unti ring nagbabago. Ang dating mahiyain at tahimik na kasambahay ay natutong magsalita at manindigan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga pangarap. Kahit pa araw-araw siyang hinahadlangan ng mga kasambahay na kakampi ni Beatrice, mas lalo lamang siyang nagpursigi. Sa kanyang puso, malinaw na, hindi na siya babalik sa dati. Isang araw, dumating ang liham mula sa isang tanyag na konserbatoryo sa Maynila. Ang mismong propesor na lumapit sa kanya noon ay nagpadala ng paanyaya, scholarship para kay Elena, upang tuluyan niyang mahasa ang kanyang talento sa musika. Nang makita niya ang liham, halos mahulog siya sa tuwa. Senyorito Adrian, sabi niya nang makita ang binata, tinanggap nila ako. Binibigyan nila ako ng pagkakataon na mag-aral ng musika sa Maynila. Hindi ko po alam kung panaginip lang ito. Ngumiti si Adrian, kita ang kagalakan sa kanyang mga mata. Hindi ito panaginip, Elena. Iyan ang bunga ng iyong pagpupursige. Karapat-dapat ka riyan. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Nang malaman ni Doña Beatrice ang balita, halos mabaliw siya sa galit. Kung aalis siya, baka lalo pa siyang magtagumpay at makilala. At kapag nangyari iyon, mas lalo kong mawawala ang kontrol kay Adrian. Ulong niya sa sarili. Kinabukasan, kinausap niya si Elena. Kung may natitira kang respeto sa sarili mo, huwag mong tanggapin ang alok na iyan. Ang lugar mo ay narito, hindi sa entablado. Huwag mong hayaang sirain ng ilusyon ang buhay mo. Huminga ng malalim si Elena at naglakas loob. Gonya, salamat po sa lahat ng pagkakataong nakapagtrabaho ako rito. Ngunit ngayon,
Gusto ko naman pong sundan ang pangarap ko. Hindi ko po kayang ipagpalit ang musika sa kahit ano. Natahimik si Beatrice, hindi makapaniwala sa lakas ng loob ng dalaga. Umalis siya nang hindi nagsasalita, ngunit baas sa kanyang mukha ang matinding pagkainis. Samantala, bago pa man umalis si Elena para sa kanyang pag-aaral, nag-organisa si Don Guillermo ng isang maliit na pagtitipon sa mansyon. Hindi ito grande kundi isang simpleng salo-salo na may ilang malalapit na kaibigan at mga taong humanga sa talento ng dalaga. Mga kaibigan, wika ni Don Guillermo sa kanyang pagbati. Ngayon ay hindi lamang tayo nagsasalo-salo. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang isang bagong simula para kay Elena. Isang kasambahay na pinatunayan sa atin na ang talento at puso ay hindi maaring ikahon ng estado sa buhay. Palakpakan ng lahat. Si Elena ay halos hindi makapaniwala na siya mismo ang sentro ng pagtitipon. Lumapit si Adrian sa kanya at bumulong. Ito na ang simula ng lahat, Elena. Huwag kang matakot. Nasa tabi mo ako. Nagbalik ang kanyang mga luha, ngunit ngayon ay luha ng kagalakan. Salamat po, senyorito. Hindi ko po alam kung paano ko matutumbasan ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Hindi mo kailangang tumbasan, sagot ni Adrian. Ang mahalaga, maging totoo ka sa sarili mo at sundan mo ang iyong pangarap. Sa huling gabi bago siya umalis patungong Maynila, muling tumugtog si Elena sa hardin. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na malungkot ang kanyang tinutugtog. Ang himig ay puno ng pag-asa, ng pangarap at ng bagong simula. Nakikinig si Adrian, si Don Guillermo, at maging ang ilang kasambahay na dati laban sa kanya, ngunit nayo'y natutong humanga. Habang umaalingaw-ngaw ang huling nota, tumayo si Adrian at nagpalakpak. Elena, kahit saan ka dalhin ng musika mo, tandaan mong may tahanan kang babalikan dito. At dun, sa ilalim ng maliwanag na buwan, alam ni Elena na hindi na siya ang dating tagahugas ng pinggan. Siya na ngayon ang dalagang handang harapin ang mundo, may violin sa kanyang kamay at apoy ng pangarap sa kanyang puso. At si Doña Beatriz, bagamat na natiling galit at hindi pa rin matanggap ang lahat, ay tahimik na umatras. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam nang natalo na siya. Hindi ng isang laban ng kayamanan o kapangyarihan, kundi ng musika at tapang ng isang dalaga na minsang kanyang hinamak. Nang tuluyan ng sumakay si Elena sa karwahe patungo sa kanyang bagong buhay, napatingin siya sa langit at bumulong. Itay, natupad ko ang pangako ko. Ang musika natin ay maririnig ng buong mundo. At mula roon, nagsimula ang kanyang kwento, hindi bilang isang kasambahay lamang, kundi bilang isang tunay na musikera na hindi kayang patahimikin ng sinuman.